Mr. Silent Channel. Kabanata 871 hanggang 880. Limang Emperador Li Xuancheng. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, sa mansyon ng pamilyang Lord Jiang. Tinitigan ni Jiang Duxing ang kanyang ama na si Jiang Dongliu nang may dilat na mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ang sinabi ng kanyang ama ngayon ay naglalaman ng maraming impormasyon. Pare, hintayin mo akong matuno ito. Pinunasan ng husto ni Jiang Duxing ang kanyang pawis, at pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siyang nagsabi, sinabi mo lang, si Hong Dali, isang malaking talo, ay pumunta sa kasino at bumalik na may casual na panalo na 150 milyon. Tama, nakangiting tumanggo si Jiang Dongliu, at sa huli ay hindi niya nakalimutang purihin, oh. Speaking of which, alam naman nating dalawa kung nasaan ang mga kasino. Kahit malakas na tao ang pumasok, malamang ay lalabas siya na walang dalang pantalon, di ba? Pero ang lalaking ito ay nanalo talaga ng 100 milyon na ganyan. 50 milyon, hindi lang iyon ang mga bagay na lumabas sa lugar na ito, ngunit ito ay hindi lahat ng bagay. Sumakit ang tiyan ko. Pwede bang tumigil ka sa pagtawa? Gaya nga ng kasabihan, siyam sa bawat 10 taya ay pandaraya. Hanggat ito ay nauugnay sa pagsusugal, ito ay puno ng hindi mabilang na mga panganib. Bankiro, ano ang bankiro? Kung nanalo ka lang pero hindi natalo, banker na ang tawag sa iyo. Bilang resulta, ngayon, maliban sa isang pambihirang kaganapan, ang bankiro na hindi kailanman mawawala ng pera ay talagang nawala ng pera, at nawalan ng 150 milyon sa isang pagkalugi. Ang Hong Dali na ito ay talagang isang talento. Si Jiang Duxing ay natigilan. Kahit na siya ay isang galactic noble, kung pupunta siya sa isang lugar tulad ng isang kasino, maliban kung ibunyag niya ang kanyang pagkatao, hindi na niya maibabalik ang kanyang pantalon. Ano pa, nakangiting pagpapatuloy ni Jiang Dongliu, hindi ba't si Hong Dali ay gumawa ng maliit na negosyo sa Interstellar Harbor dati? Naalala ko kung gaano siya namuhunan sa simula. Parang higit sa 2,000, marahil 10,000. Oo. Balita ko, maliit na negosyo ito. Sa wakas ay natauhan si Jiang Duxing mula sa mga balita tungkol sa kasino, at naging mausi sa muli, kamusta ang negosyo ngayon? Ito ay higit pa sa mabuti. Jiang Dongliu sighed. Umiling siya, sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala ngayon. Ang kanyang mga tindahan na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong yuan ay dapat na ngayon ay hindi bababa sa 7 o 8 beses na mas malaki. Kung payag siya, kung ang mga tindahang ito ay ibebenta, magbebenta sila ng hindi bababa sa 200 milyong yuan. Tanong, Diyos ko. Nagulat na naman si Jiang Duxing. 20 milyong puhunan. Isang ani na 200 milyon, ito. Hindi magiging napakabilis na pumunta sa Galaxy Interstellar Bank para kumuha ng pera, di ba? Pagkatapos ay may sinabi si Jiang Dongliu, at agad na lumuhad si Jiang Duxing. Jiang Dongliu, ngunit hindi ibinenta ng tanga ang mga tindahang iyon. Plano niyang mag-invest ng 10 milyon pa sa mga iyon para maging alibugan. Hindi alam ni Jiang Duxing kung ano ang tunay na alibughang nakaraan, ngunit ngayon alam na niya. At iba pa. Si Jiang Duxing ay natigilan ng 2 minuto sa pagkakataong ito bago ngumiti si Jiang Dongliu, nga pala, pag-usapan natin ito. Hindi mo pa naihahanda ang manor ni Hong Dali para sa kanya, hindi ba? Well, yes, nakangiting sabi ni Jiang Dongliu. Tumanggo si Duxing, masyadong maraming bagay ang nangyayari sa panahong ito, at wala pa akong oras. Pumunta siya sa Earth kanina, kaya hindi pa siya nag-aayos. Kung gayon, huwag ka pa ring gumawa ng anumang pagsasaayos. Casual na ikinaway ni Jiang Dongliu ang kanyang kamay. Sabi, ang pagsubok sa pag-promote ay sa loob ng ilang araw. Tingnan natin kung hanggang saan siya makakarating. Ang batang ito ay puno ng hindi alam. Sa totoo lang, lubos kong inaabangan ito. Sa kabilang panig, ang Milky Way Noble Mother Star, Beta Star, Presbyterian Church. Si Jiang Chenzo, Yin Tian, Zhang Fengguan at iba pa ay nakatayo sa harap ng 8 elder ng Presbyterian Church. Sa tabi nila ay nakatayo si Li Tianxing, na puno ng malamig na pawis. Narito sila. Pumunta siya rito para iulat sa Presbyterian Council na si Li Tianxing ay nakatakas ng walang laban. Ano sa palagay mo? Hinarap ni Li Tianxing ang Zerg, tumakas ng hindi lumaban, at iniwan kayong lahat sa lupa. Ang matanda na may kulay abong balbas ay tumingin kay Li Tianxing nang may kamahalan. Sumigaw siya sa malalim na boses, totoo ba ang sinabi nila? Pagharap sa tanong ng dakilang matanda. Pawis na pawis si Li Tianxing. Hindi siya naglakas loob na magsinungaling. Sa huli, maamin lang niya, ito ay, totoo. Humph, sumigaw ang dakilang elder at sampi ng malakas, walang kabuluhan na palagi kitang tinuturing na numero 1 sa mga nakababatang henerasyon ng aking Beta Star. Gumastos ako ng hindi mabilang na mga mapagkukunan sa iyo upang linangin ang isang henyo, at binigyan ka pa ng mahalagang Ice Soul Stone sa halip na Chenzo. Kaya ganito ang ganti mo sa amin. Ice Soul Stone. Sa simula, ang Ice Soul Stone ay orihinal na pagmamayari ni Jiang Chenzo. Isa itong Soul Stone, at kapag pinagsama na ito, maaari itong magkaroon ng hindi magagapi na lakas. Sinong hindi magseselos? Sino ba naman ang ayaw niyan?
Sa huli, dahil napakahusay ni Li Tianxing, sa wakas ay tinutulan ni Jiang Dongliu ang lahat ng opinyon at ibinigay ang Ice Soul Stone sa mga kamay ni Li Tianxing. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nabalisa dahil dito. Bagamat hindi kailanman sinabi ni Jiang Chenzo ang tungkol sa bagay na ito, mayroon pa rin siyang iniisip sa kanyang puso. Gayunpaman, dahil iyon ang desisyon na ginawa ng lolo na pinakahinahangaan niya, hindi kailanman binanggit ni Jiang Chenzo ang bagay na ito. Siyempre, dahil dito lalo na nagalit si Jiang Chenzo kay Li Tianxing dahil sa pagtakas ng walang laban. Mahusay na elder, mangyaring makinig sa aking paliwanag. Biglang nabalisa si Li Tianxing at sinabing, napakaraming Zerg noong panahong iyon, at may hindi mabilang na kakaibang species sa likod nila. Naputol ang aming komunikasyon dito. Tama na. Nang pinag-uusapan ito ni Li Tianxing, isang tao ang namumukod-tangi sa ilang matatanda. Ang lalaking ito ay mga 60 taong gulang, na may napakahigpit na tingin sa kanyang mukha. Siya ay humakbang pasulong at pinigilan ang mga salita ni Li Tianxing, at sumigaw ng malakas, basura. Kayong mga basura, hindi kami kailanman nakatakas ng hindi lumalaban. Kahit na mamatay ka sa labanan, hindi ka makakatakas ng ganito. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nawala sa iyo sa paggawa nito? Mayroon ka pa bang lakas ng loob na manatili dito? Nang marinig ito, tumahimik si Li Tianxing. Nagkatinginan sina Jiang Chenzo at Yin Tianzang Feng Wuan at sabay na bumantong hininga. Ang dahilan ay napakasimple. Ang lalaking lumabas ay walang iba kundi ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong, isang miyembro ng Presbyterian Church. Sa panlabas, tila pinagalitan ni Li Hanhong si Li Tianxing, ngunit halata rin na pagkatapos ng panunumbat na ito, lahat ng nasa Presbyterian Church ay tiyak na magiging bukas para kay Li Tianxing. Hindi bababasa, walang magiging problema sa paggawa ng mga krimen at paggawa ng mga serbisyong karapat-dapat. Oo nga, ang ekspresyon sa mukha ng seryosong mukha ng matanda ay lamambat ng gusto matapos marinig ang mga salita ni Li Hanhong. Marahan siyang bumantong hininga, sinulyapan si Li Hanhong ng walang anumang bakas, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, bueno, ang sitwasyon sa oras na iyon ay espesyal, at makatwirang matakot ka. Ngunit hindi mo ito maaaring pabayaan ng ganito kapag nakatakas ka mula sa larangan ng digmaan. Bueno. Gawin natin ito, at kailangan mong labanan ang Zerg muli. Tandaan mo, hindi ka makakagawa ng isang segundo, ngunit maaari kang magkamali. Naiintindihan. Mabangis na sabi ni Li Tianxing. Pagkatapos magbigay ng saludo, malakas niyang sinabi, Disciple, pakisuyong tandaan. Palihim na tumawa si Li Hanhong sa gilid. Alam niya na ang Presbyterian Council ay kailangan pa ring ibigay sa kanya ang mukha na ito. Kung hindi, pagkatapos ng pagiging matanda sa napakaraming taon, paano kung hindi niya magawa ang ganito? Nawalan ba ng saysay ang buhay mo? Nang makitang maluwag na ang tono ng Great Elder, nagmamadaling hamampas si Li Hanhong habang mainit ang bakal, siya nga pala, Great Elder, magsisimula na ang Galaxy Super Robot War kinabukasan. Nabalitaan ko na ang pangunahing gantimpala sa antas ng lungsod sa pagkakataong ito ay Beacon Bone Forging Grass. Bihira ang bagay na ito. Oo, ito ay palaging nanggagaling bilang gantimpala. Hindi, kahit na tayo, sa pamamagitan ng iba't ibang bagay, walang makukuhang reward. Sa puntong ito, sumulyap si Li Hanhong kay Feng Wuan at sinabing, ang aking pamilya. Tianxing ay tila nang hina sa kanyang pagsasanay kamakailan at ang kanyang lakas ay hamina, kaya sa palagay ko ay dapat siyang payagan na lumahok sa kompetisyon at ehersisyo na ito. Kung siya ay maaaring manalo ng kampyonato, ito ay magiging isang magandang bagay. Ano sa palagay mo? Sinabi niya ito. Hindi pa alam ng matanda, ngunit tila determinado siyang makuha itong malaking root bone forging grass. Kung iisipin, si Li Tianxing ay palaging kilala bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic, ngunit natalo siya kay Feng Wuan sa unang 2 araw. Narinig niya ang tungkol dito. Sa pag-iisip tungkol sa kanilang dalawa, si Li Tianxing ay anak ni Li Hanhong mula sa Presbyterian Council, ngunit si Feng Wuan ay isang ordinaryong galactic noble. Hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng klase sa pagitan nilang dalawa. Ngayon na pinalo ni Feng Wuan si Li Tianxing nang napakalakas na hindi niya maiangat ang kanyang ulo, tiyak na hindi ganoon kadaling pabayaan ang bagay na ito. Bueno, kung gayon, ang dakilang elder ay nag-isip sandali, pagkatapos ay tumango, kung gayon hayaan siyang makilahok. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Tumingin siya kay Jiang Chenzo at sa tatlo pa, at nakangiting sinabi, kung gusto mong lumahok, kailangan mong nasa pangunahing lungsod, ibig sabihin, lahat ay dapat sumali sa Super Robot Battle Competition sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Walang problema. Nang marinig ang pagtango ng matanda, direktang sumang-ayon si Li Hanhong, iyon na nga. Halika na. Kaya't umalis ang lahat at nagsimulang maghanda para sa paparating na Galaxy Super Robot War. Pagkaalis ni Li Tianxing at Li Hanhong at ng kanyang anak, isang tuyong lalaki na nasa tabi ng matanda ang lumapit at bumantong hininga, lalong sumusobra ang Li Hanhong na ito. Ha? Hindi ba't dahil lang sa yaman at yaman ng kanilang pamilyang Li, ngayon sila na talaga si Li Tianxing ay nakagawa ng napakalaking pagkakamali, at kailangan na lang niyang pag-alitan. Kung magpapatuloy siya sa ganito, ang mga tao ay mahihirapan at mamumuno sa ganito.
Ang tuyong matandang ito ay ang pangalawang elder ng Presbyterian Church, si Zhong Mingshan. Noon pa man ay lagi na siyang nakakaaway ng pamilyang Li na kinakatawan ni Li Hanhong, at lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable lalo na nang makita niyang lalong naging mayabang ang pamilya Li kamakailan. Walang paraan, walang magawang umiling ang dakilang elder at dahan-daang sinabi, ang pamilyang Li ang may pinakamalakas na 5 emperador na si Li Xuancheng na namumuno. Kung gusto mo ng pera, dapat may lakas ka. Kahit na tayo ang Presbyterian Church, kailangan nating gawin ang lahat ng kailangan. Bigyan mo siya ng mukha. Ano pa ang magagawa natin? Sino ang kalaban ni Li Xuancheng? Maging si Dong Liu ay walang malaking tsansa na manalo laban kay Li Xuancheng. Galit na sinabi ng pangalawang elder na si Zhong Mingshan, sana ay makalusot siya sa kompetisyong ito ng Super Robot Wars. Iyon ang pinakamaganda. Mahirap. Bumantong hininga ang unang elder, at pagkatapos ay biglang ngumiti ng kakaiba at nagsabi, sa lakas ng kanilang pamilyang Li, natatakot ako na talagang mapanalunan nila ang kampyonato sa kompetisyong ito. Ngayon lang ako umaasa na makagawa ng milagro si Hong Dali, kaya sinabi ko sa kanya na magparehistro sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Wala nang pag-asa ang lahat. Kabanata 872 ang 1.6 bilyong mega. Beta Star, sa loob ng manor kung saan nakatira ang pamilya Li. Ito ay isang napakalaking manor sa Beta Star, na may iba't ibang gusali na libu-libong metro ang taas, iba't ibang mamahaling sasakyang pangkalawakan, at hindi mabilang na mga katulong na pumapasok sa buong manor, na nagbibigay dito ng isang maunlad na kapaligiran. Gayunpaman, mayroon lamang 6 na tunay na may-ari ng gayong napakalaking manor na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 600,000 square kilometers. Ito ang lakas ng pamilya Li. Sa Beta Star, walang gaanong manor na kasing laki ng sa kanila. Kung tutusin, hindi masyadong malaki ang lupain ng Beta Star. Karamihan dito ay karagatan, lalo na ang iba't ibang makapangyarihang king level na halimaw sa karagatan. Kahit na ang malalakas na lalaki ng Beta Star ay hindi nangangahas na makipagsapalaran sa karagatan ng madali. Sa oras na ito, mayroong isang malaking conference room sa manor ng pamilya Li. Ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong, ay nakatingin kay Li Tianxing na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Tianxing, tapos na ang oras na ito, ngunit dapat kang mag-ingat sa hinaharap. Kung mangyari muli ang ganitong bagay, gawin mo itong maganda sa panlabas na anyo, at huwag maging masyadong mapusok. Halimbawa, sa labanang ito ng Zerg, kung may napakaraming mga kaaway na makakalaban at makakalaban mo ang ilan, maaari mong isulong ang kamatayan, at maaari mong isulong ang kamatayan. Ang pangunahing puwersa ng Zerg, at pagkatapos ay babalik pagkatapos ng distansya. Kung tutulungan kita, maaari mo ring makuha ang karangalan at titulo ng bayani sa larangan ng digmaan. Hindi ba ito ay mas mahusay kaysa sa ito? Medyo insightful ang mga salita ni Li Hanhong. Kapag kaharap ang Zerg, normal na matalo at manalo. Ang Zerg ay palaging nananalo sa mga numero, kaya ang mga tao ay nakikipaglaban sa Zerg. Napakaraming sitwasyon kung saan nahihigitan ka. Sa oras na ito, hanggat mayroon tayong magandang labanan sa pagtakas at pagkatapos ay magpadala ng ilang mga death squad upang akitin ang pangunahing puwersa ng Zerg, sino ang makakapagsabi ng anumang kalokohan? Bakit hindi ka nalang tumakbo at tumayo dyan naghihintay na mamatay? Kaya sa pagkakataong ito, nagkamali si Li Tianxing na umalis ng masyadong maaga. Kung hindi ito ang mangyayari ngayon. Naiintindihan ko po. Ama. Kung tutusin, nailigtas niya ang sarili niya minsan. Si Li Tianxing, na noon pa man ay mayabang, ay tunay na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Mataimtim niyang sinabi, magpapansin ako sa susunod. Oo, mabuti naman. Ngumiti si Li Hanhong. Ngumiti siya at marahang tinapik ang balikat ni Li Tianxing. Halika, sa pagkakataong ito ang Galaxy Super Robot War ay isang ordinaryong entertainment event lang sa ibabaw, katulad ng dati, ngunit mula sa championship reward, naaamoy ko ito. Isang napaka-interesante na lasa. Ha! Biglang naging curious si Li Tianxing. Galaxy Super Robot Wars. Ilang beses itong ginaganap bawat taon, ngunit bakit sinasabi ng aking ama na ang kompetisyong ito ay kawili-wili? Beacon Bone Forging Grass, ang bagay na ito ay talagang bihira. Tumawa si Li Hanhong, karamihan sa mga nakaraang kompetisyon ay nagbigay ng mga bonus, at ang pangunahing koponan ng kampyon sa antas ng lungsod ay karaniwang nagbibigay ng bonus na 200 milyon. Tama ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gantimpala ay Beacon Bone Forging Grass, bakit? Sumimangot si Li Tianxing at nag-isip ng malalim nang banggitin niya ito. Oo, ang nakaraang Galaxy Super Robot Competition ay karaniwang isang maliit na kompetisyon sa iba't ibang rehiyon, na katumbas ng isang entertainment program. Sa pagkakataong ito, direkta na ito sa antas ng pangunahing lungsod, at ang reward ay binago mula sa pera tungo sa Beacon Bone Forging Grass na ito. Alam mo, ang bagay na ito ay isang mapagkukunan na kinokontrol ng matataas na maharlika ng Deimos Star Territory. Hindi ito madaling ilabas. Kaya kahit Galactic Nobles, napakahirap ding makuha ang bagay na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, maaaring may nangyayari doon sa Deimos Star Region. Kumunat ang noo ni Li Tianxing. Haha, he is really my genius son.
Tumawa ng malakas si Li Hanhong, oo, pag-isipan mo. Iyon lang. Natatandaan mo pa ang henyo na dumaan sa ika-30 palapag ng Trial Tower noon, di ba? Oo, naalala ko. Tumango si Li Tianxing, maaaring dahil sa kanya. Halos pareho lang. Hinawakan ni Li Hanhong ang kanyang baba at tumawa, ang pagsubok na tore ay umabot na sa 30 palapag. Ayon sa aking pinakahuling balita, mayroong 2,000 tao sa buong teritoryo ng Demu Star. Mayroon lamang 6 na iba pang mga tao sa maraming mga kalawakan, at sila ay natagpuan. 4 sa kanila ay naging mga henyo sa ilalim ng matataas na maharlika ng Demu Star Territory para sa pagsasanay. Bagamat ang isa pa ay, hindi natuloy. Para lamang sa isang ito sa ating kalawakan, mataimtim na sinabi ni Li Hanhong, sa ngayon, wala talagang balita. Siya ay tila sumangga mula sa manipis na hangin, at walang nakakaalam kung nasaan siya o kung sino siya. Minsan, inilabas ng mga matataas na noble ng Demu Star Territory ang balitang ito, at ang layunin ay hanapin ang taong ito. Ang layunin ng gayong malaking kompetisyon ay para lamang makahanap ng isang tao. Anong uri ng lakas tao at material na mapagkukunan ito? Ngunit, sa pagbanggit nito, medyo nadismaya si Li Tianxing, wala sa akin iyon, hindi ako ang taong iyon. Bakit hindi mahalaga? Tumawa ng malakas si Li Hanhong, sa pagkakataong ito, ang Galaxy Super Robot War ay naapektuhan ng ang matataas na ranggo ng mga maharlika ng Star Territory ay binibigyang pansin tayo, lalo na ang ating pangunahing lungsod ng Shenluo. Hindi mo pa alam, di ba? Panuuri niya ng personal ang Galaxy Super Robot Battle. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ito, si Li Tianxing ay lubos na nasasabik sa pagkakataong ito. Personal na nanood ng labanan ng matataas na ranggo ng DM Star Territory. Kung mananalo siya ng kampyonato sa naturang kompetisyon. Kahit na hindi siya ang walang katulad na henyo na nakarating sa ika-30 palapag ng Trial Tower, maakit man lang niya ang atensyon nitong matataas na maharlika. Sa oras na iyon, ang aking ama ay magbibigay ng isang magandang pagpapakilala. Kapag siya ay naging isang henyo na nilinang ng matataas na maharlika kung gayon, siya ay magiging isang galactic noble, si Jiang Chenzo, o Hong Dali, lahat sila ay magiging scum. Hehe, pagdating ng panahon, magagawa ko ang lahat ng gusto ko kasama ang nakakainis na lalaking iyon na si Hong Dali. Pare, naiintindihan ko. Mariin na ikinuyong ni Li Tianxing ang kanyang mga kamao at sinabi sa malalim na boses, alam ko na ang gagawin. Hahaha, karapat dapat kang maging anak ko. Tumawa si Li Hanhong at tinapik ng malakas si Li Tianxing. Balikat, gawin mong mabuti. Sa pagkakataong ito, gumastos ako ng 1.6 bilyon para maglatag ng matatag na pundasyon para sa iyong kompetisyon sa pagkakataong ito. 1.6 bilyon. Sa sandaling marinig ni Guang ang numerong ito, biglang tumalo ng puso ni Li Tianxing. Sa 1.6 bilyong pondo, binuo ng mecha. Gaano nakakatakot iyon? Sumama ka sa akin. Dahil na ipaliwanag na ang lahat ng kailangang ipaliwanag, dinala ni Li Hanhong si Li Tianxing upang makita ang makinang inihanda para sa kanya. Kung tutusin, siya ang kanyang biolohikal na anak, kaya malaki ang ginastos ni Li Hanhong sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa higanteng mecha warehouse na matatagpuan sa manor. Sa harap ng pinto ng bodega, 4 na tao na ang naghihintay doon. 3 lalaki at 1 babae, nang makita nila sina Li Hanhong at Li Tianxing, agad silang humakbang at sumaludo, kamahalan. Kilala ni Li Tianxing silang 4. Kabilang sa mga ito, ang lalaking may mahabang asul na buhok sa kaliwa ay nagngangalang Bessimo. Siya ay isang ika-5 antas ng planetary powerhouse na may napakalakas na katangian. Siya ay isang black level peripheral noble at isang subordinate ng pamilya Li. Walang problema sa kanyang katapatan. Kahit na si Li Tianxing ay lumaban sa kanya ng mag-isa, maaari lamang siyang maging mas mahusay ng kaunti, ibig sabihin, ang kanyang lakas ay halos katumbas ng kay Feng Wuan. Ang pangalawang tao sa kaliwa ay isang babae na mga 26 o 27 taong gulang. Napakaganda niya. Siya ay may mahabang pink na hair shawl. Maganda ang kilay niya at mukhang approachable. Ang kanyang pangalan ay Haman. Well, maganda naman siya. Pangalan. Siyempre, ang kanyang lakas ay napakahusay din. Ang ika-5 antas ng planeta ay nasa likod lamang ng Bessimo. Ang black level peripheral noble. Kung ang lakas ni Bessimo ay 75, kung gayon ang kanyang lakas ay 74, na kaunti lamang. Gap. Ang pangatlong tao ay isang lalaki na mga 30 taong gulang na nagngangalang Mark. Siya ay tila napakabait na tao, ngunit ang kanyang lakas ay nasa ika-5 antas din ng planeta at itim na antas ng peripheral noble. Well, ang kanyang lakas ay katumbas ng 73. Ang pang-4 na tao ay isang binata sa kanyang mid-20s, na may maikling purple na buhok at isang peklat sa kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Nelson. Ang kanyang lakas ay Planeta Level 5, isang Black Level Peripheral Noble, at ang kanyang lakas ay katumbas ng 72. Ang 4 na taong ito ay masasabing pinakamalakas na puwersang panlaban ng pamilya Li sa kasalukuyan. Kung ikukumpara kay Li Tianxing, ang kaibahan lang ay ang kanilang katayuan ay sila ay mga ordinaryong tao, hindi kasing mahal ni Li Tianxing, isang Galactic Noble. Tungkol naman sa iba, hindi naman masama.
Haha, sa tulong mo, walang magiging problema sa pagkakataong ito. Kasama ang 4 na black level na peripheral nobles, kasama ang kanyang sarili, si Li Tianxing ay hindi bababa sa 80% sigurado na mananalo sa Super Robot War na ito. Well, kung tutuusin, bihira ang pagkakataon, nakangiting sabi ni Li Hanhong, kung hindi, talagang mag-aatubili akong hilingin sa kanila na lumahok sa kompetisyong ito. Pagkatapos ng lahat, sila ang gulugod ng aming pamilyang Li at hindi madaling mailantad ang kanilang lakas. Pagkasabi nito, binuksan ni Li Hanhong ang pinto ng mecha warehouse, 5 sobrang nakakatakot na super mecha ang lumitaw sa loob. Ang taas ng bawat isa sa 5 super mecha ay hindi bababa sa halos 40 metro, na may iba't ibang kulay. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang hitsura nila ay napakalakas. Ito ay, sa isang sulyap lang, si Li Tianxing ay ganap na natigilan. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan niya na ang kanyang ama ay talagang gumastos ng maraming pera sa oras na ito. Paano ito? Ang 5 mecha na ito ay masasabing pinakamataas na teknolohiya sa ating Galaxy Alliance. Tumayo si Li Hanhong sa harap ng mecha, kasing liit ng langgam. Marahan niyang tinapik ang baluti ng isa sa mga mecha at nakangiting sinabi, ang 5 mecha na ito ay gawa sa pinakamahirap na halwang metal sa universo, at nilagyan ng iba't ibang armas na binuo ng ating mga maharlikang galactic. Super armas. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga pangunahing baril ng Star Carrier ay hindi maihahambing sa mga armas sa 5 mecha na ito. Ang mga pangunahing baril ng Star Carrier ay hindi maihahambing sa mga armas ng 5 mecha na ito. Ikumpara ang ganyang bagay. Halika, sabihin ko sa iyo kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ng 5 mecha na ito. Ngumiti si Li Hanhong, at pagkatapos ay nagsimulang ipakilala kay Li Tianxing kung ano ang mayroon ng 5 mecha na ito. Anong uri ng nakakatakot na lakas? Kabanata 873 Espiritong Emperador. May 5 mecha na nakakatakot sa itsura pa lang. Nang magsimulang ipakilala sila ni Li Hanhong, mas naunawaan ni Li Tianxing kung gaano kalakas ang 5 mecha na ito. Ito ang unang gray black mecha na may 3 braso, at ang pangalan nito ay Jod Aika. Si Jod Aika ay may 3 braso at isang parang ahas na katawan sa ilalim. Ipinakilala ni Li Hanhong, ang kapalman ng armor, ang mga kakayahan sa pagtatanggol, o ang lakas ng mga armas, lahat sila ay mahusay. Tinapik niya ang mga paa ng mecha na pinangalanang Jod Aika at sinabing, ayon sa aming mga siyentipikong mananaliksik ng Galaxy Alliance ang mga pagtatansya ng armor ng isang planeta-level starship ay humigit kumulang 10,000 para sa planeta-level armor, at humigit kumulang 20,000 para sa star-level armor. Para sa Jod Aika na ito, ang armor defense level nito ay 30,000. 30,000 sandata. Ang antas ng depensa ng gayong mecha ay talagang napakataas. Bamuka ang bibig ni Li Tianxing nang marinig niya ito, at nagpatuloy si Li Hanhong sa pagpapakilala, itong Jod Aika, ang energy engine nito ay ang pinaka-advanced na makina na nakuha ko sa DM Star Territory, ang Dark Energy Collision Engine. Halos walang katapusan ng supply ng enerhiya nito. Sa madaling salita, kahit ilang beses niyang gamitin ang kanyang sandata, hinding-hindi magkakaroon ng problema sa madilim na Energy Collision Engine. Napaka-high-tech na bagay, ang taong nanguna sa High Energy Electron Collider ng galaxy ng hindi mabilang na beses, nasa mecha na ito. Maliwanag ang mga mata ni Li Tianxing nang tingnan niya ito. Sa ganyang mecha. Sa totoo lang, ang mga makina ng bawat isa sa 5 mecha na ito ay mga Dark Energy Collision Engine, at ang kanilang mga antas ng depensa ay pareho din. Sila ang pagkakaiba lamang ay ang sandata. Mabagal na sinabi ni Li Hanhong, ang sandata ni Jod Aika na ito ay may 4 na galaw lamang, ngunit tiyak na hindi mababa ang kapangyarihan. Ang unang galaw ay tinatawag na First Hell Ant Anula, na karaniwan. Kung ang kapangyarihan ng pangunahing baril ng planetary mothership ay 100,000, kung gayon ang kapangyarihan ng unang sandata ng impyerno nito, Antinora, ay 220,000. Ang kapangyarihan ng pangalawang impyerno, Kena, ay 250,000. Ang kapangyarihan ng impyerno Trumia ay 300,000. At ang kapangyarihan ni Jod Aika, ang pinakamalakas na ika-4 na impyerno, ay 420,000. Kahit anong sandata. Ang kapangyarihan ay maihahambing sa kapangyarihan ng pangunahing baril ng isang planeta-class mothership. May 5 ganyang mechas. Sa kabuuan, nagulat si Li Tianxing. Napatingin siya sa malaking fuselage ni Jod Aika. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng matagumpay na pagtatapos. Sino ang makakalaban sa 5 mecha na ganito? Master Li Tianxing, ang driver ni Jod Aika na si Bessimo, ang pinakamalakas sa kanilang 5, ay nakangiting nagsabi, sana masiyahan ang master. Satisfied, haha. Dapat makontento. Buong pagmamalaki si Li Tianxing. Sa napakalakas na mecha na nakikilahok sa labanan, ano pa ba ang hindi nasisiyahan? Ang pangalawang mecha ay medyo simpleng mecha na puro puti. Ipinakilala ni Li Hanhong, ang pangalan ng mecha na ito ay Kabini. Ito ang eksklusibong mecha ni Harmon. Hindi ko ipapakilala ang armor at energy engine. Ang pangunahing punto ay ang sandata na dala nito ay ang super floatang na kanyan.
Alam mo ang kapangyarihan ng lumulutang na kanya na ginagamit ng mga ordinaryong mecha ay humigit kumulang 80,000 lamang, at ang lakas ng lumulutang na kanyan sa mecha na ito. 70,000. Sa madaling salita, mamamatay ang sinumang mecha kapag natamaan ito ng kanyang sandata. Ang sobrang lumulutang na kanyan na may lakas ng pag-atake na 370,000. Master Li Tianxing, napakalamig ng ekspresyon ni Haman. Bahagyang yumuko siya kay Li Tianxing, pakiusap, alagaan mo ako. Huminga ng malalim si Li Tianxing at tumango, okay. Hahaha. Okay. Haman. Kailangan kong mag-alala sa iyo. Naaalala ko na palagi kang magaling sa pagkontrol sa ganitong uri ng lumulutang na kanyan. Sa pagkakataong ito, depende ito sa iyong pagganap. Naiintindihan ko. Medyo singkit ang mga mata ni Haman. Masama ang hitsura nito, at sa sandaling tumango siya, hindi niya alam kung ilang makina ang malalantad sa kanyang mga kamay. Nakakakilabot. Ang ikatlong katawan ng makina ay pinangalanang Balang Selyu. Ang ikatlong katawan ng makina ay isang malaking pulang ibon na parang mecha. Ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay sobrang matipuno, ngunit sa ilalim, wala siyang paa. Ipinakilala ni Li Hanhong, ang mecha na ito ay may napakahabang hanay ng mga armas at napakataas na kapangyarihan. Ito ay sasakyang panghimpapawid ni Mark. Ang mecha na ito ay pangunahing responsable para sa long-range fire support sa larangan ng digmaan, at ang mobility at flexibility nito ay napakalakas. Ang pangunahing sandata nito, na pinangalanang Fierce Bird, na may lakas na 380,000. Si Mark ay mukhang tapat at hindi masyadong nagsasalita. Bahagya lang siyang tumango kay Li Tianxing. Ang pang-apat na makina ay pinangalanang Dark Brain, na kilala rin bilang Dark Wisdom. Pangit ang hitsura, tama. Bahagyang ngumiti si Li Hanhong. Madilim na utak, lahat ng kulay, ay medyo parang butterfly. Ngunit upang makatayo dito, ang kanyang kakayahan ay hindi dapat simple. Nagpatuloy si Li Hanhong, ang mga sandata ng Dark Brain ay maaaring gamitin sa parehong distansya at napakalakas. Ang mga sandata sa malapitan ay bahagyang mahina, na may kapangyarihan na 260,000. Ang nasa gitna ay karaniwan, na may kapangyarihan na 320,000. Ang nasa malayo ay ang pinakamalakas, na may kapangyarihan na 260,000. At 80,000. Ang Dark Brain ay ang kotse ni Nelson, ang ika-4 na Black Level Peripheral Noble. Ang kanyang mukha ay matigas at tumango siya kay Li Tianxing. Ngayong naipakilala na ang lahat ng eroplano ng 4 na miyembro, nasa harap na sila ng huling eroplano. At ang landline na teleponong ito ay kotse ni Li Tianxing. Itong mecha ay madilim na itim at hindi ganoon kaganda. Medyo parang puppet. Itinuro siya ni Li Hanhong, tumawa ng malakas at sinabing, halika, Tianxing, ito na ang iyong sasakyan. Sa pagkakataong ito siya may napakagandang pangalan na tinatawag na Lingdi. Lingdi. Sa sandaling marinig niya ang pangalang ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Li Tianxing. Makapangyarihan at makapangyarihan, ito ay dapat ang emperador sa mga mecha. Ling Emperor, ang armor ay umabot na sa pinakamalakas na antas na 35,000. Tiningnan ni Li Hanhong ang fuselage ng Ling Emperor, puno ng pagmamalaki ang tono. Ang mecha na ito ay nagkakahalaga ng 600 milyon, at ang baluti nito ay mas malakas kaysa sa i-metal. Ang dark metal ng Igram ay may napakalakas na pag-aayos sa sarili. At ang kanyang sandata ang pinakamalakas. Tumingin si Li Hanhong sa itim na espiritong emperador at same time na sinabi, siya may 3 uri lamang ng mga sandata, ngunit lahat sila ay makapangyarihan. Ang una ay tinatawag na Banquet of Despair, at ang kapangyarihan nito ay 270,000. Ibig sabihin, ang pinakamalakas na sandata, na tinatawag na Galaxy of Finality, ay may kapangyarihan na hanggang 480,000. Isang sandata na may lakas na 480,000. Kung ang isang nakakatakot na mecha ay lumahok sa kompetisyon ng Super Robot Wars. Diyos, kung hindi mo mapanalunan ang kampyonato tulad nito, pagkatapos ay bumagsak sa kamatayan. Ito. Si Li Tianxing ay nabigla ng hindi masusukat. Sa ganoong mecha, ang kampyonato ay abot kamay na niya. Kung tutuusin, ang kabuuang halaga ng 5 mecha ay 1.6 bilyon, na hindi biro. Silver Blue Super Planeta, sa loob ng pangunahing lungsod ng Shinra. Nang bumalik si Jiang Chenzo at ang 3 pa rito, una silang nakarating sa tahanan ni Jiang Chenzo, ang Lord Jiang family's mansion sa pangunahing lungsod ng Shinra. Sa oras na ito, naghihintay na rito ang lolo ni Jiang Chenzo, ang 5th Emperor Jiang Dongliu. Lolo, sumugod si Jiang Chenzo patungo kay Jiang Dongliu nang makita siya nito. Palagi niyang tinuturing na idolo niya ang kanyang lolo, kaya nang makita niya ang kanyang lolo, natural na tuwang-tuwa siya. Lolo, sabik na sabik kang tawagan ako. May sasabihin ka ba sa akin? Ang matandang nasa harap niya ay isa sa 5 emperador. Nagmamadaling bumati sina Yin Tianzong at Feng Wuan, nakilala na ng nakababatang henerasyong si Yin Tianzong Feng Wuan si Elder Jiang. Bueno, lahat, umupo, kami ay aming sariling mga tao, ikaw ay malugod. Hiniling ni Jiang Dongliu sa kanilang 3 na maupo, at pagkatapos ay umupo siya, sinabi niya sa malalim na boses, napakahalaga ng Galaxy Super Robot War na ito.
Tinawag kita dito para lang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Kahit na si Jiang Donglio ay kadalasang medyo mayabang at walang galang, hindi siya kailanman malabo sa mga seryosong bagay. Makinig sa kanyang sinabi ito ng Ting Time, at si Jiang Chenzo at ang iba pang dalawang tao ay nakinig ng mabuti. Sa unang yugto ng panahon, ang henyo na nakalusot sa ika-30 palapag ng Trial Tower ay hindi pa nahahanap. Dahan-daang sinabi ni Jiang Donglio, ang bagay na ito ay nakakuha ng matinding atensyon mula sa pinakamataas na pamamahala ng Deimos Star Territory. Dumating na ang isa sa matataas na ranggo na maharlika. Sa aming pangunahing lungsod ng Shinra. Sa madaling salita, ang Galactic Super Robot War na ito ay partikular na ginanap upang mahanap ang walang katulad na henyo na iyon. Sa oras na iyon, manunood din ng kilalang mataas na maharlikang si Lord Malong ang labanan. Sinabi niya ito. Tumingin siya sa kanilang tatlo at sinabi sa malalim na boses, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, maliban kay Tianzang, ang Beta Star na hindi isang uri ng labanan, lahat sina Chenzo at Wuan ay sasali sa kompetisyong ito. Kung mapupukaw nito ang pansin ni Master Malong, ito ay magiging malaking pakinabang sa iyong lakas sa hinaharap. Diyos ko, si Mr. Malong, isang mataas na ranggo ng Deimos Star Territory, ay talagang manunood ng labanan ng personal. Alam mo, kung ang universo ay isang bansa, kung gayon ang Milky Way ay isang maliit na nayon, at ang mga maharlika ng Milky Way ay halos katumbas ng mga mahistrado ng county. Ngunit ang matataas na ranggo na maharlika sa DM Star Territory ay katumbas ng mga mayor. Malaki ang pagkakaiba ng status gap ng dalawang partido. Mayroong higit sa 2,000 grupong etniko tulad ng Galaxy Nobles sa buong DM Star Territory, ngunit mayroon lamang isang mataas na ranggo na maharlika. Hindi naman ganoon kalaki ang identity gap. At kung aakyat ka pa, mayroong higit sa 1,200 malalaking star area gaya ng DM Star Area, na bumubuo sa mas makapangyarihang Shenlong Star Empire. Sa oras na maabot nila ang antas ng Shenlong Empire, humiwalay na sila sa kategorya ng mga maharlika. Ang mga pinuno noong panahong iyon ay tinawag na Star Realm Royal Family. Sa madaling salita, isinantabi ang kasalukuyang antas ng maharlikang pamilya ng Star Realm, ang matataas na maharlika ng DM Star Territory na darating para panuurin ang labanan ng personal ay katumbas ng mayor na personal na pumunta sa kanayunan upang umupo sa pamamahala. Kung makukuha niya ang kanyang atensyon, masasabing maaari siyang lumipad sa isang sanga at maging isang tao sa isang iglap. Si Phoenix ay hindi isang ordinaryong riser. Hindi. Si Jiang Chenzo, na palaging kalmado, ay nagulat din, si Master Malong, isang mataas na ranggo na nobleman mula sa Deimos Star Territory, ay personal na nanood ng labanan. Nakakabigla ang balitang ito. Magugulat ang sinumang makarinig nito. Oo, tumanggo si Jiang Donglio, kaya, sa pagkakataong ito, dalawa kayong sasali sa Galaxy Super Robot War. Kung tutusin, ang mapanalunan ng kampyonato ay mapapatunayan man lang na ang iyong fighting instincts ay mahusay. Bagamat hindi ako sigurado iyan ang super henyo, ngunit mayroon pa ring tiyak na pagkakataon, kaya sinabi na ni Mr. Malone na kung ang nangungunang tatlong koponan ay maaaring direktang ibalik sa kanya ang pagsasanay sa DM. Kabanata 874, maligayang pag-download ng kopya. Kung mahusay kang gumanap, maaari kang ibalik sa punong tanggapan ng matataas na maharlika sa Deimos Star Territory para sa pangunahing pagsasanay. Ang punong tanggapan ng DM Star Territory ay malinaw na hindi kapareho ng Milky Way. Bahagyang nanginig ang nasasabik na boses ni Feng Wuan, Elder Jiang, posible ba talaga iyon? Maaari ba talaga siyang ibalik sa punong tanggapan ng Deimos Star Territory para sa pagsasanay? Diyos, pagbalik mo mula roon, ang lawak ng pagunlad ng iyong lakas. Haha, syempre. Ngumiti si Jiang Donglio at sinabing, alam mo, ang tanging isa sa ating mga maharlika sa kalawakan na nakapunta sa Deimos Star Territory Headquarters para sa pagsasanay sa mga daang taon na ito ay ang lolo ni Li Tianxing, si Li Xuancheng. Gaano siya kalakas? I think you all know na kahit lumaban ako sa kanya, 30% lang ang chance ko na manalo kung makatraining ka, hey, pagbalik mo, siguradong hindi ka magiging isa sa siyam. Pumunta sa DM Star Territory para makatanggap ng pagsasanay, at pagkatapos ay bumalik. Ang pagiging isang siyam na Sahara, isang Presbyterian Council, o kahit isang may kakayahang subordinate ng isang mataas na ranggo na maharlika. Talagang ito ang paraan para maging isang mayamang henerasyon, manalo ng kayamanan at kagandahan, at maabot ang rurok ng buhay. Makilahok. Dapat kang makilahok. Naghanda si Feng Wuan na bumalik ng walang sabi-sabi, Elder Jiang, ang oras ay apurahan. Kailangan kong tipunin ang aking mga kaibigan upang maghanda para makilahok. Hehe. Sige, munting bastard. Casual na ikanaway ni Jiang Donglio ang kanyang kamay, sana magkaroon ka ng magandang resulta. Sigurado, hehe. Oras na. Ang Vegan Bone Forging Grass ay nagkataon lamang. Ang pagiging tunay na pinapabor ng mataas na maharlikang Panginoong Malong ang pinakamahalagang bagay. Sa lalong madaling panahon, hintayin na umalis si Feng Wuan. Nagtataka si Jiang Chenzo kay Jiang Duxing at nagtanong, Lolo, gusto ko rin sumali sa kompetisyong ito, di ba? Paano kung maghanda ako ngayon? Kailangan ng paghahanda, tama ba?
Tumingin si Jiang Duxing sa kanyang paboritong apo at nakangiting sinabi, ngunit inayos ko na ang iyong mga gawain para sa iyo. Ikaw at si Hong Dali at ang iba pa ay sasali sa kompetisyon ng magkasama. Ha! Matapos marinig ito, si Jiang Chenzo ay agad akong natigilan. Nakikipagkompetensya kay Hong Dali. Napakahusay ng kanyang mecha, at ang mga tao sa paligid niya ay napakahusay din. Ngunit, magagawa ba ito? Sa pagkakataong ito ay halata na maraming malalakas na lalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi palaging ang kaso na ang mataas na marangal na Panginoong Malong ay nanunood ng labanan. Sa pagkakataong ito sa pangunahing lungsod ng Shinra, tiyak na hindi mabilang na malalakas na tao ang sasali. Hanggat inaabangan mo ito, hindi mo ito palalampasan. Ngunit ang grupo ni Hong Dali at ang mga black level na peripheral nobles na tunay na sinanay. Maihahambing. Haha, actually ginagawa ko ta para sa ikabubuti mo. Huminga ng malalim si Jiang Duxing at sinabing, sa simula, gusto kong makakuha ka ng magagandang resulta. Kung tutusin, napakabihirang makapasok sa Dim Star Territory Headquarters para sa pagsasanay. Ngunit ang problema ay sa pagkakataong ito ay binantayan ko ang pagkatao ni Malong sa kasamaang palad, siya ay isang taong mahilig sa pagnanasa. Kung lalabas ka sa kanyang paningin, magiging maganda ka na. Sinabi ito ni Jiang Donglio. Agad na tumahimik si Jiang Chenzo. Pumunta sa DM Star Territory Headquarters para sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Ngunit sa totoo lang ay wala siyang gaanong ambisyon para sa kapangyarihan. Hindi mahalaga sa kanya kung pupunta siya sa pagsasanay na ito o hindi. Ngunit kung talagang umibig siya kay Malong, dapat niyang tanggapin siya bilang kanyang ikasampung asawa. May ganyan. Talagang ayaw ni Jiang Chenzo. Kung gayon, lolo. Kung talagang hindi ito gagana, hindi ako makikipagkompetensya. Nagpout si Jiang Chenzo, medyo nadismaya, at nagsabi, mas mainam na pumunta, ngunit kung ang kabayaran ay ang aking panghabambuhay na kaligayahan, kung gayon ay talagang hindi ako handang gawin iyon. Haha, kaya ko nasabi, ngumiti si Jiang Donglio at tinapik ang ulo ni Jiang Chenzo, sinabing, syempre alam ko kung anong klaseng tao ang apo ko. Kaya naman hiniling kong sundan mo siya. Ang koponan ni Hong Dali, ang bastos na iyon ay walang ambisyon para sa kampyonato, kaya sumama ka sa kanya upang magsaya, at kapag dumating ang oras, maaari kang pumili ng 12-dosenang o daan-daang mga tao, ang mga hindi nagpapakita ng kanilang hitsura, tama lang ang susi ay kulang siya sa isang tao, kaya kailangan mong pumunta. Sa katunayan, mayroon pa ring hindi nasasabi. Partikular na hiniling ni Jiang Donglio kay Jiang Chenzo na pumunta dahil gusto pa rin niyang magkaroon ng relasyon sa maputing balbas na si Guy. Maglalaro pa rin kami, kaya masarap mag-relax. Well, okay kung ganoon, sa totoo lang, si Jiang Chenzo ay talagang curious na si Hong Dali ay makikipagkompetensya. Kung tutusin, itong Hong Dali ay hindi man lang nagtagumpay sa pagsanib sa Golden Emperor Gu. Halatang siya yung tipong sobrang lakas ng buhay. Huwag na nating pag-usapan ang pagkapanalo ng kampyonato sa panahong iyon. Dapat may pag-asa na makapasok man lang sa top 180. Kaya ganoon na lang, napagpasyahan na si Jiang Chenzo at Hong Dali ay bubuo ng isang koponan ng magkasama. Hoy, dahil pumayag ang aking Chenzo, nakita ni Jiang Duxing si Jiang Chenzo na sumang-ayon, at agad nang umiti at sinabi, kung gayon, dadalhin kita upang makita ang mecha na iyong piloto. Kahit papaano ang aking apo, si Jiang Donglio, ay hindi masyadong maingay kapag siya ay lumitaw. Hindi ba nakakahiya? Pumunta tayo sa higanting bodega ng mecha sa mansyon ng Panginoon ng Pamilya Jiang. Pagkapasok niya sa pinto, si Jiang Chenzo ay natigilan. Ito ay isang mecha na mukhang pambabae, napakaganda, at kahit na may palda na gawa sa bakal, ngunit ang palda ay napaka-texture. Sa likod niya, may isang pares ng puting metal na pakpak, ang buong mecha ay parang anghel. Ice and Snow Angel,
Ipinakilala ni Jiang Dongliu kay Jiang Chenzo, sa kasalukuyan ang pinakamataas na teknolohiya sa Deimos Star Territory, ang kanyang mga armas at iba pa ay hindi ang focus, mas mahusay lang siya ng kaunti kaysa sa iba. Ang pinakamahalaga ay ang mecha na ito ay may function ng pag-aayos. Sa madaling salita, kung ang mecha ni Hong Dali ay nasira, agad na napahiya si Jiang Chenzo nang sabihin ito ni Jiang Dongliu. Matapos itong gawin ng mahabang panahon, hiniling nga siya ng kanyang lolo na maging yaya. Kaya lang, nabuo ang isang napaka-nakakatawa at napaka-propesyonal na mecha team. Sa kabuuan, mayroong isang mount na responsable para sa malapit na labanan, ang Dragon at Tiger King. May tatlong long-range DPS, Grand Shu Balsayon at Dark Angel Astern Steel. May yaya, at ang Ice and Snow Angel ang namamahala. Malinaw, sa kombinasyong ito ng isang tangke, tatlong DPS at isang tangke, maaari kang masayang maglaro ng kopya ng Galaxy Super Robot Wars. Sa umaga ng araw na ito, maraming tao ang dumagsa sa malaking martial arts field sa unang lugar sa gitnang bahagi ng pangunahing lungsod ng Shinra. Ang martial arts arena na ito ay ang pinaka-propesyonal na mecha testing ground para sa Galaxy Super Robot War at sa Galaxy Mecha Fighting Competition. Anumang mecha ay maaaring maskan sa virtual na mundo ng napaka-high-tech na mga instrumento sa pag-scan dito. Lahat ng kakayahan ng katawan, lahat ng kakayahan ng sandata, power engine, at iba pa, ay maaaring i-scan lahat. Sa makatuwid, sa Galaxy Alliance, halos anumang malaking konsorsyum ay may mga mecha na tulad nito na lumalahok. Siyempre, maaari kang makakuha ng mataas na bonus kung mananalo ka. Ang pinakamahalagang bagay ay kung talagang namumukod tangi ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban, magkakaroon ka ng pagkakataong sumali sa Galactic Military at maging isang non-commissioned officer sa paglaban sa pagitan ng mga tao at Zerg. Ang ganitong magandang bagay ay tiyak na hindi kasing simple ng pag-promote at paggawa ng kayamanan. Dahil iyon ay kumakatawan sa walang hanggang karangalan. Hindi pagmamalabos na sabihin na kung sino man ang pumasok sa militar ng Galaxy Alliance ay naging isang mahalagang tagapagpahiwatig ng lakas ng isang pamilya. Sa larangan ng inspection, natapos na ang Silver Red Mecha Inspection sa susunod. Mahigit sa 3,000 inspector ang tumayo sa field na responsable sa pag-record ng mga kalahok na mecha. Sa pagkakataong ito, napakaraming kalahok sa Galaxy Alliance Super Robot War. Mayroong hindi bababa sa daan-daang libong mga mecha na nakikilahok sa buong pangunahing lungsod ng Shinra. Mula sa mga pangunahing grupo ng pananalapi, hanggang sa mga pangkat ng mga maharlika sa paligid, hanggang sa mga maharlikang galactic kasama ang kanilang mga general, maaari nilang sabihin na ito ay puno ng mga atraksyon, at ang hitsura ng bawat mecha ay magpapasaya sa mga tao. Kung tutusin, hindi lang ordinaryong tao ang kayang makipaglaro sa mga mecha. Kung gusto mong lumahok sa kompetisyon, ang panimulang presyo ng bagay na ito ay dapat na hindi bababa sa 20 milyon, at iyon lamang ang pinakapangunahing presyo. Sa madaling salita, ang 20 milyong mecha ay nasa ibaba dito, ang mga nakatuon sa pakikilahok. Kahit na ang mas mahusay ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Hindi ko alam kung gaano karaming manpower at material resources ang kailangan para makabuo ng mecha na magagamit. Ang isang pangkat ng 5 tao na tulad nito ay higit na pinalaki. Ang pagkuha ng anumang mecha ay sapat na upang mag-trigger ng isang pagsabog ng masigasig na tagay. Di nagtagal, pagkatapos ng ilang higit pang mga mecha ay inspection dito, isang itim na anino ang biglang nahulog sa kalangitan. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin, at lahat sila ay nagulat. Si Li Tianxing ang nagmaneho kay Lingdi, si Bessemer ang nagmaneho kay Jod Aika, si Haman ang nagmaneho ng Kabini, si Mark ang nagmaneho ng Balangsili Road, at si Nelson ang nagmaneho ng Dark Brain, na lumilitaw sa paningin ng mga tao. Sa sandaling lumitaw sila, naakit nila ang atensyon ng lahat, at hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang mag-usap. Tingnan mo doon, Diyos, ang mga mecha na iyon. Ay masyadong makapangyarihan, hindi ba? Oo, tingnan mo ito ang metal ng ilang mecha ay mapanindam, hindi maaaring. Ito ay Yim Metal. O Diyos ko. Ito ay Yim Metal. Lahat ng 5 mecha na ito ay gawa sa Yim Metal. Oy, hindi lang yun ha. Nakita ko na ang ganap na itim, at gawa ito sa dark metal na agrem, na mas malakas kaysa sa Im alloy. Sinasabi na ang metal na ito ay may napakalakas na mga katangian ng pagpapagaling sa sarili. Sa kompetisyon na ito ay nagkakahalaga. Nakikita. Sigurado yan, haha, kung ako ang tatanungin mo, malamang sila ang nanalo sa Super Robot Battle na ito. Sa tingin ko ito ay halos pareho. Si Li Tianxing, na nasa langit, ay pinagmamalaki ito. Ang mga tao sa ibaba ay tumingin sa kanya na may sambahin na mga mata, na nagiging mas nasasabik. Sa oras na ito, para siyang isang makapangyarihang hari na bumababa sa mundong ito. Ang hindi mabilang na mga tao ay maaari lamang sumamba sa kanya at lubos na nabigla sa kanyang lakas. Habang mas nasasabik siya, mas naging malamig ang ekspresyon ni Li Tianxing. Sa huli, 3 salita lang ang ibinunyag niya. Langgam. Maging si Mr. Malong, isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Deimos Star Territory na nanunood mula sa malayo sa VIP room,
ay nagulat nang makita niya ang hitsura ni Li Tianxing, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi, "Oy, mukhang maganda ang kombinasyong ito. Ang ganyang mecha ay nagkakahalaga ng maraming pera, tama ba?" Chapter 875 Magbakasyon tayo. Anong uri ng pangitain mayroon si Lord Malong, isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Demo Star Territory? Kahit na sinabi niya na ang mga mecha na ito ay napakahusay, na sapat na upang patunayan na ang mga mecha na kinokontrol ni Li Tianxing at ng iba pa ay talagang makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang 1.6 bilyong Galaxy Coins ay hindi biro. Doon, si Li Tianxing ay gumawa ng nakakagulat na hitsura. Kung ikukumpara, mukhang hanggal si Hong Dali at ang kanyang 5 taong mecha, na pinuri ng hindi mabilang na tao. Nagalit ng gusto si Tang Moxon, "Dali, itong si Li Tianxing, haha, bakit ka nakakainis?" Huwag kang mag-alala sa kanya. Umupo si Hong Dali sa rest hall na espesyal na inihanda para sa mga peripheral nobles at nakangiting sinabi, "Anyway, nandito lang kami para gumawa ng toyo, wala akong ideya." Kung gusto niya talagang manalo ng kahit anong championship, kakayanin niya. Tinitingnan na ngayon ni Hong Dali ang bilang ng mga aplikante para sa Galaxy Super Robot Battle na ito. Malinaw, ang Galactic Super Robot War na ito ay nakakaakit ng hindi mabilang na atensyon. Alam ng sinumang may kaunting kaalaman na sa pagkakataong ito, personal na nanunood si Lord Malone, isang mataas na ranggo mula sa Demo Star Region. Kung mahusay siyang gumanap, kahit na mabanggit niya ang kanyang pangalan ni Lord Malone, siguradong napakalaking pagkakataon. Ang mga pagkakataong tulad nito ay hindi laging dumarating. Sa oras na ito, ang bilang ng mga aplikante para sa pangunahing lungsod ng Shinra ay ipinapakita sa holographic screen na tinitingnan ni Hong Dali. 362,541 katao. Siyempre, ang bilang na ito ay ang kasalukuyang bilang lamang ng mga kalahok. Hindi nagtagal, muling nagbago ang bilang at naging 367,652. Napakaraming tao na nag-sign up, si Xiao Momo ay personal na pinangalanan ni Hong Dali para lumahok. Sa bagay, 8 taong gulang pa lang siya at nahaharap sa ganoong eksena. Medyo hindi pa rin ako mapakali. Ho, huwag kang mag-alala, hinawakan ni Hong Dali ang ulo ni Xiao Wangmo, pumasok kami para maglaro ngayon, hindi para makipag-away sa kanila. Huwag kang matakot, magsaya ka lang, hehe. Oo, matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali. Matapang na tumanggaw si Xiao Wangmo, alam ko. Lin. Si Chuyin ay nananatili sa laboratorio sa panahong ito. She was not at all curious about this kind of scene, and just said lightly, "Well, kailan magsisimula ang competition? Kung wala nang iba, babalik muna ako." Well, for her, obvious naman na mas intimate ang laboratory. Kung hindi dahil narito si Hong Dali, hinding-hindi siya darating. Para sa kanya, Galaxy Super Robot Wars. Ano ito? By the way, Chenzo, speaking of which, tumingin si Hong Dali kay Jiang Chenzo at nagtanong, ano ang mga patakaran ng kompetisyong ito? Nakalimutan kong itanong. Natahimik sandali si Jiang Chenzo. Nga pala, hindi mo pa rin alam ang rules ng laro. Ang gulo. Ang mga patakaran ng kompetisyon ay napakasimple. Si Jiang Chenzo ay wala ng pag-asa para kay Hong Dali. Ang gulang Xiu ng Hong Dali ay talagang napakalakas, ngunit sino ang nagmamalasakit sa score? Nakakatuwa si Hong Dali. Kaya naisip ni Jiang Chenzo na wala man lang siyang therapeutic significance, at walang siglang nagpakilala, lahat ng mechas na nakarehistro sa aming pangunahing lungsod ng Shinra ay teleport sa isang partikular na lugar. Maaaring may iba't ibang uri ng bagay dito. Iba't ibang mga espesyal na sitwasyon ang nagaganap, at ang paraan ng pagtukoy ng tagumpay o pagkatalo ay napakasimple rin. Ang mga pagkakataon ay magbabago sa natitirang oras. Sa karagdagan, ang laro ay nahahati sa 2 yugto. Ang pinakamahalagang bagay sa larong ito ay talagang ang unang yugto, na siyang pangunahing yugto ng lungsod. Dahil walang matataas na antas na maharlika na nanunood ng laro, ang mga kasunod na laro ay hindi kasing halaga ng pangunahing laro sa antas ng lungsod. Well, sinabi niya ito. Maiintindihan ni Hong Dali at ng iba pa. Sa pagkakataong ito ang Super Robot War ay para lamang panuuri ng matataas na maharlika. Well, this is good. This is good. Para hindi na tayo ma-stress anyway, we can play as long as we want. Hoy! Hindi ba ito Hong Dali, haha? Alam kong tiyak na sasali ka sa kompetisyong ito. Natutunan ni Hong Dali at ng iba pa ang mga patakaran dito. Biglang, isang masamang boses ang tumunog, at napalingon si Hong Dali. Mukhang si Li Tianxing ang naglalakad na may malungkot na mukha. Sa likod niya ay 4 na black level peripheral nobles. Hehe, ako ito, nakangiting sagot ni Hong Dali, may pagtutol ka ba? Isang matapang na baliw, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa Panginoon ng ganito. Si Li Tianxing ay sumunod sa pagkakataong ito at hindi direktang tumanggi. Ang black level peripheral noble na si Besimo ay humakbang pasulong at bumantong hininga, isang orange level na double level na noble ang nang-ahas na magsalita ng mga mapagmataas na salita. Ang Hong Dali na ito ay talagang nang-ahas na hamonin ang mga maharlikang galactic. Ang gayong kapana-panabik na balita ay kumalat sa isang iglap,
at ang lahat ng nakapaligid na maharlika na nag-sign up upang lumahok sa kompetisyon ay nanunood mula sa malayo. Dito, dahil contestant ang lahat, wala masyadong rules, kaya hindi na kailangang pumunta ang lahat para makita ang seremonya. Ngunit walang problema sa panunood ng isang bagay na gustong marinig ng mga tao. Hehe, okay, ikaw ang baalang magdesisyon, sabay kindat ni Hongdali kay Li Tianxing, sa tingin mo, Tianxing. Ikaw. Lalong naging malungkot ang mukha ni Li Tianxing. Matiim niyang tinitigan si Hongdali sa loob ng isang buong minuto, pagkatapos ay nag-aatubiling itinadyakan ang kanyang paa, sasabihin ko sa iyo na maging mayabang sandali, pagkatapos ay umalis na tayo. Sa isang kisap mata, umalis na ang 6 na tao. Pagkaalis nila, natulala ang lahat sa paligid nila. Si Li Tianxing iyon. Si Li Tianxing, ang numero 1 master ng batang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Talagang nagdusa siya sa ilalim ng Hongdali. At hindi ka man lang kumilos. Paano ito mangyayari? Sa katunayan, hindi nakakagulat na nagulat sila. Kahit na may personal na magsabi sa kanila na si Li Tianxing ay maaari lamang bugbugin sa harap ni Hongdali, walang maniniwala. Ang bastos na ito, galit na galit ako kapag nakikita ko siya ngayon. Galit na sinabi ni Jiang Chenzo, noong una, akala ko siya ay isang tao mula sa nakaraan, ngunit patuloy niyang sinisigawan si kapatid na Tianxing, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito siya, Si Jiang Chenzo, na noon pa man ay walang malasakit, ay nagsabi nito, kaya madali mong maisip ang posisyon ni Li Tianxing sa kanyang puso. Hindi mahalaga, walang pakialam si Hongdali, ang mga tao ay may iba't ibang uri ng mga bagay, huwag masyadong mag-alala, maging masaya ka lang. Okay, nag-sign up na tayo, bumalik tayo at magpahinga hanggang doon. Direktang makipagkumpetensya. Well, yun lang. Walang silbi ang pananatili dito ngayon. Natural, babalik ako at matiyagang maghihintay. Ang proseso ng pagpaparehistro ay tumagal ng halos 3 araw. 2:00 ng hapon sa ikatlong araw, sarado ang bilang ng mga rehistrasyon. Pagkatapos nito, ang huling data ng pagpaparehistro para sa Galaxy Super Robot War na ito ay lumitaw sa kalangitan sa buong pangunahing lungsod ng Shinra, sa pagkakataong ito. Ang huling bilang ng mga pagpaparehistro para sa Super Robot Wars, 574,215. Mangyaring maghanda sa lalong madaling panahon. Ang kompetisyon ay magsisimula sa 8:00 bukas ng umaga. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga kalahok ay kinakailangang pumasok sa virtual na mundo at tumanggap ng numero ng pagpaparehistro sa virtual world. 574,215 katao ang lumahok. Halos 600,000 tao ang nag-sign up. 600,000 mecha ang umaatake sa isa't isa sa universo. Anong klaseng eksena iyon? Oh, haha, tumingin si Hongdali sa langit at nagliwanag ang kanyang mga mata, 600,000 tao ang lumahok sa kompetisyon. Ang bilang na ito ay talagang kapanapanabik. Anyway, para sa kanya, floating cloud lang yun, pero may saya sa loob. Hindi ito masaya, iyon ang pinakamahalagang bagay. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 8:00 na ng umaga. Si Hongdali at ang iba pa ay pumasok sa virtual na mundo at direktang pumunta sa teleporter upang humiling ng teleportasyon. Ang iba na hindi nakikilahok sa digmaan lahat ay pumunta sa virtual na mundo lalo na para sa Galaxy. Ang arena sa panunood ay binuo para sa paghahanda para sa Super Robot Wars. Dahil napakaraming kalahok sa Galaxy Super Robot War na ito, ang paunang espasyo ng universo ay kasing laki ng isang higanteng planeta, kaya medyo malawak ang viewing field sumasaklaw sa isang lugar na 320,000 square kilometers, kaya ang malaking lugar ay nagbibigay daan sa halos lahat ng darating para manood ng laro na maupo. Pagkatapos ng lahat, sa virtual na mundo, ang lupang tulad nito ay walang bayad. Lahat ng mga kalahok, pakitandaan na ang unang lugar para sa Galactic Super Robot War na ito ay isang random na larangan ng bituin sa universo, at magsisimula na ang sama-samang teleportasyon. Isang malinaw na boses ang umalingaw sa buong pangunahing lungsod ng Shinra. Ngayon ay handa na kaming magsimulang magpadala. Nagkatinginan si Hongdali at ang iba pa at sabay na tumango, una ang kaligayahan, pangalawa ang kompetisyon. Malapit na tayong mag-teleport ng sama-sama, countdown, 9, 8, 7, teleportasyon. Isang malinaw na boses ang narinig. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng rehistradong mecha sa buong pangunahing lungsod ng Shinra. Hindi nagtagal, sa virtual na mundo, sa malawak at magulong starry sky, sunod-sunod na lumitaw ang hindi mabilang na mga mecha. Ang Galactic Super Robot War ay opisyal na nagsimula. Bilang isang napakahalagang proyekto sa entertainment para sa sangkatauhan sa buong kalawakan, hindi mabilang na mga tao ang dumating upang panuurin ang bawat labanan ng mech sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay napakahusay na labanan. Ang Transformers ay kinunan sa lupa kung saan nanirahan si Hongdali sa kanyang nakaraang buhay, kumpara sa Galaxy Super Robot War na ito ay ganap na pambata. Naramdaman ni Hongdali na lumabo ang kanyang mga mata saglit. Makalipas ang halos 5 segundo, unti-unting lumilinaw ang paligid. Ito ang asteroid belt sa mabituing kalangitan ng universo.
Sa hindi kalayuan, isang malaking planeta ang nasa harapan mo. Ang buong kapaligiran ay mukhang katulad ng Mars sa solar system kung saan matatagpuan ang mundo. Sa paligid ng Gulansiyo ng Hongdali, ang Dolphin ni Lin Chuyin, ang Dragon Tiger King na minamaneho ni Natang Moxen at Li Nianwei, ang Dark Angel Astena Steel na minamaneho ni Wang Mo, at ang Ice Angel na minamaneho ni Jiang Chenzo ay narito lahat. Ayon sa mga patakaran, pagkatapos magsimula ang paghahatid, ang mga pag-atake ay ipinagbabawal sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, maaari kang lumaban kahit anong gusto mo. Okay, mukhang masaya dito, tumingin si Hongdali sa paligid, saka itinuro ang napakalaking planeta, magbakasyon tayo sa planetang iyon. Hahaha. Biglang sinabi ni Jiang Chenzo na nagulat Kabanata 876 na panunuhol ng 1 bilyong Galaxy Coins. Ito ang kompetisyon ng Galaxy Super Robot Wars, mahal, pagkatapos sumali sa kompetisyon, saang planeta ka magbabakasyon? Ayos ba ito? Well, okay, with the intention of being happy to be first and second in the competition, si Jiang Chenzo ay walang masyadong pakialam anyway, wala siyang planong makakuha ng anumang ranggo. Sa katunayan, mas lumahok dito si Hongdali para lang sa kasiyahan. Para naman kaibigan magbabayad siya para sa buto forging grass, paano niya mapalampas ang magandang pagkakataong mawalan ng pera? Kaya't walang kahit 1 minutong oras ng paghahanda, naghintay si Hongdali ng 6 na tao at 5 mecha. Nagsimula na itong magtungo sa planeta. Ang Gulansiyo ni Hongdali ay lumilipad sa mabituing kalangitan ng universo. Alam ni Hongdali kung gaano siya kabilis lumipad noong lumaban siya sa Zerg, ngunit tila mas mabagal ito sa virtual na universo na ito. Iyan ay kaunti. Okay, ito ay mas mabagal, ngunit isipin ito, kung ito ay lalaban sa isang makatotohanang bilis, isang mecha ay lilipad sa buong universo ng walang tigil, at wala kang pag-asa na maabutin ito, kung gayon paano ang isang palo. Kaya ang bilis ng paglipad sa universo ay humigit kumulang 100,000 kilometro bawat oras. Tumatagal ng halos 40 minuto upang makarating mula sa maliit na bituin na ito patungo sa malaking planeta. Pagkatapos ay ibinigay ni Lin Chuyin sa gilid ang pangunahing data ng pagkalkula ng planetang ito sa tamang panahon, ang radius ng planetang ito ay humigit kumulang 40,000 kilometro. May 3 planetary ring, kabilang ang 2 pangunahing singsing, na maaaring tawaging A-ring. B-ring at isang madilim na singsing C. Ang dati naming lokasyon ay nasa itaas ng B-ring, na may madilim na singsing sa labas, at ang A-ring sa labas. Walang pakialam si Hongdali sa abs ring na ito, casual lang niyang tinanong, Hatsuyin, ano, itong 3 ring, kung talagang maglalaban sila, may epekto ba ito sa labanan? Bueno, hindi pa malinaw, sagot ni Lin Chuyin, pero kung talagang lalaban tayo, tiyak na magkakaroon ito ng kaunting epekto sa pagtama ng dodge na sandata ng mecha. Naobserbahan ko dati na ang pinakamalaking solidong katawan sa planetaryong singsing na ito ay halos 1,000 metro, at ang mas maliliit ay mula sa ilang metro hanggang ilang sentimetro. Kung magkakaroon ng digmaan sa loob ng isang tiyak na saklaw, tiyak na magkakaroon ng distortion. Sa katunayan, ang gravity ng isang asteroid na may diameter na 1,000 metro ay halos balewala. Gayunpaman, kung ito ay nasa universo, isang lugar kung saan ang iba't ibang mga numero ay walang katapusan na pinalaki, ang isang bahagyang epekto ay maaaring magdulot ng walang katapusan na mga kahihinatnan. Okay, kalimutan muna natin iyon. Tumanggo si Hongdali, pumunta tayo sa planeta at tingnan muna. Sa virtual na mundo, sa pangunahing lungsod ng Shinra. Hindi mabilang na mga tao ang pumasok sa arena ng panunood ng Galaxy Super Robot Battle sa pamamagitan ng mga teleporter. Ang malaking arena ay puno na ng mga tao. Gaano kalaki ang 320,000 square kilometers? Ito ay katumbas ng lawak ng 2.5 lalawigan ng Liaoning. Dahil ang buong viewing arena ay partikular na ginagamit para sa panunood ng mga laro, ang buong gusali ay lumulutang sa hangin. Hindi lang iyon, may iba't ibang mapa sa paligid ng viewing arena sa katunayan, itong viewing arena, ay talagang itinayo sa likod ng isang malaking alien beast sa virtual na mundong ito. Sa madaling salita, ang viewing arena na ito ay talagang isang lugar sa likod ng nakakatakot na stellar beast na ito. At ang pangalan ng star level na alien beast na ito ay Xuanwu. Malinaw, ang napakalaking bahagi ng lupa ay naproyekto ng isang clone ng banal na hayop na si Xuanwu. Sa una, ang napakalaking lugar ay tila walang laman, ngunit sa oras na ito ay masikip na sa mga tao. Sa mismong gitna ng viewing field ay isang malaking open space, halos katumbas ng lugar ng Liaoning Province, na humigit kumulang 150,000 square kilometers. Sa itaas ng open space na ito, mayroong starry sky projection ng buong Super Robot Wars competition venue. Ang labanan ay nasa paligid ng higanting planeta, sa singsing ng planeta. O Diyos ko, si Liang, na hindi lumahok sa labanan, ay nanonood ng isang laban na ganito kalaki sa unang pagkakataon. Sa nakaraang trial tower, nanood lang ang karamihan sa lungsod. Ang Galaxy Voice ay isang lugar ng kompetisyon, ngunit ang Galaxy Super Robot Battle na ito ay talagang kahanga-hanga. Halos lahat ng tao sa buong pangunahing lungsod ng Shinra ay nagsisiksikan sa mga stand na nakapalibot sa stadium.
Sa isang sulyap, ganap na walang gilid. Hindi ba masyadong mabangis ang sukat ng kompetisyong ito? Napabuntong hininga si Liang, napakalaki ng mga stand. Talagang virtual na mundo ito, at iba ang level. Hindi ba? Kung ito ang totoong mundo, nais nating makamit ang gayong sukat. Iyon ay ganap na hindi maisip. Ngunit sa virtual na mundo, napakadali. Huwag kang mag-abala, okay. Kinagat ni Lucifer ang kanyang mga labi, kung tutusin, kasama ko ang young master. Mayroon akong isang pangitain. Huwag palaging kumilos na parang isang bumpkin sa bansa. Panoorin ka lamang ng may kapayapaan ng isip. Maglaro tayo. Hoy, okay. Kinamot ni Liang ang kanyang buhok, medyo nagulat lang ako. Tingnan mo, nagsimula na ang laro. Well, panoorin mo ang laro. Sa itaas ng singsing ng planeta. Ang 5 tao na kupunan ni Li Tianxing ay nagsimulang pumatay ng walang tigil mula sa simula ng labanan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang 5 mecha ay binuo gamit ang 1.6 bilyong mga barya sa galaxy, na talagang isang malaking pamumuhunan. Gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, makukuha mo ang binabayaran mo. Ang 5 mecha na nagkakahalaga ng 1.6 bilyon ay tiyak na mas malakas kaysa 5 mecha na nagkakahalaga ng 1.6 bilyon. Pagpasok pa lang nila, ganap na one-sided massacre ang sitwasyon. Lahat ng kalaban ay parang tofu utak sa kanila. Ang mga ito ay madudurog sa kaunting hawakan lamang. Humph, hindi ako magagapi, ako lang ang hindi magagapi. Siya ay walang talo. Si Li Tianxing talaga ang numero 1 henyo ng kabataang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Bagamat nagdusa siya noon sa ilalim ni Hong Dali, sa ganitong uri ng tunay na labanan, ang kanyang instinct sa pakikipaglaban ay talagang lubhang nakakatakot. Kahit sinong kaaway ay halos hindi na makakaligtas sa isa sa kanyang mga galaw. Hindi man lang niya ginamit ang pinakamalakas na galaw. Hanggat nakikita niya ang kalaban, lilipat lang siya sa isang galaw, at pagkatapos ay makikita niya ang katawan ng kalaban na nadudurog sa isang iglap, at pagkatapos ay lalabas na siya. At sa ilalim ng saligang ito, hindi pa rin nadadala si Li Tianxing. Lagi niyang naaalala na ang tagumpay ay kadalasang simula ng kabiguan. Kaya naman, nakapatay siya ng mahigit 400 mecha sa isang hininga, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang mental state. Malamig, walang awa, matatag, hindi apektado ng kahit ano. Ang mga kalaban na ito ay talagang napakahina. Pinaandar ni Hamon ang puting mecha na si Kabini at walang casual na pinasabog ang ilang mga kaaway sa kanyang harapan, at pagkatapos ay sinabi ng may pagkamuhi, wala kahit isa ang makapagsanay. Hindi, nakakainip. Haha, Hamon, alam kong napakalakas mo, nakangiting sabi ni Bes Imo, ang pinakamalakas sa mga black level peripheral noble sa 5 tao na grupo, ito ay maaari lamang ituring na sari-saring isda sa simula, sila ang layunin ng paglahok sa kompetisyon ay upang patunayan ang ating lakas. Ngunit naniniwala ako na hindi magtatagal para sa mga sari-saring ito, makikilala natin ang ating mga tunay na sundalo. Sa oras na iyon, Humph, bagamat napaka-espesyal nito. Talagang napakahina, ngunit hindi ka maaaring maging pabaya. Si Li Tianxing, na nasa itaas ni Lingdi, ay nagpaalala, mag-ingat sa mga taong nagtatago sa karamihan at pagnanakaw sa mga mecha na mahusay na gumaganap. Ito ay isang pangkaraniwang trick sa mecha battles. Sa pangkalahatan, gagawin ito ng mga taong may kaunting lakas. Pagkatapos ng lahat, ang larong ito ay tungkol sa resulta. Kung tungkol sa proseso ng tagumpay, sino ba talaga ang magmamalasakit? Ito ay isang maliit na panlilinlang, Hammond chuckled. Kinokontrol niya ang lumulutang na kanyan at binasag ang isang mecha na pinapilot ng isang malayong maharlika sa isang palihim na pag-atake. Sinabi niya ng may pang-aalipusta, ang mga palihim na pag-atake ay walang silbi laban sa akin. Sa totoong mundo, sa pangunahing lungsod ng Shenluo, sa isang high-end na club na pag-aari ng pamilyang Li Tianxing. Ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong, ay nakaupo sa tabi ni Lord Malong, isang mataas na aristokrate ng Dimo Star Territory, na may nakakabigay puri sa kanyang mukha, at sinabi sa mahinang boses, Master Malong, naniniwala ako na hindi magtatagal para maalis ang sari-saring mga sundalong ito. Sa oras na iyon, mangyaring bigyan mo ng higit na pansin ang kanyang laban, maniniwala ako sa aking anak. Anya, palihim na naglagay ng card sa kamay ni Malong. Kalmado itong tiningnan ni Malong at ngumiti. Ay nagsabi, payag kang ibaba ang kapital, mabuti, bibigyan ko ito ng higit na pansin. Siya nga pala, inayos ko na ihanda mo ito para sa akin. Handa na ang lahat. Nang makitang tinanggap ni Malong ang kanyang munting regalo, naisip ni Li Hanhong sa kanyang puso si Dading na nagmamadaling sinabi, Master Malong, mangyaring maghintay sandali, dadalhin ko sila rito. Go, go, marahang iwinagayway ni Malong ang kanyang kamay, sana ang Reg Along inihanda mo ay makapagbigay sa akin ng kasiyahan. Dapat makontento. Agad na umalis si Li Hanhong, at pagkalabas ng high-end na VIP room kung saan naroon si Malong, inutusan ni Li Hanhong ang kanyang mga tauhan, pumunta kayo at dalhin ang mga batang babae na inihanda ko. Okay, my lord. Aalis na ang guard. Hinawakan ni Li Hanhong ang kanyang baba at tumawa, ngayong nakakolekta na ako ng 1 bilyong galaxy coins at ang mga babaeng ito, hanggat kontento siya sa kanyang serbisyo, walang magiging problema sa kinabukasan ng aking anak. Haha.
Hanggat siya ay kontento kapag napanalo mo ang kampyonato, pupunta kayo ni Master Malone sa punong tanggapan ng matataas na ranggo ng mga maharlika sa, hindi magiging espesyal na problema sa pagsasanay ang mga iyon. 1 bilyong Galaxy Coins. Ang ibinigay ni Lee Han-hong kay Malone sa pagkakataong ito ay aktwal na umabot sa 1 bilyong Galaxy Coins. Ayon sa exchange rate sa pagitan ng DIM Coins at Galaxy Coins, ang isang DIM Coin ay katumbas ng 5 Galaxy Coins. Sa madaling salita, binigyan ni Lee Han-hong si Malone ng buong 200 milyong DIM Coins sa pagkakataong ito. Kahit na si Malone ay isang mataas na ranggo na maharlika, ang matataas na ranggo na maharlika ay nahahati sa iba't ibang antas pagkatapos ng lahat. Ang 200 milyong dime ay hindi maliit na bilang para kay Malone. Panginoon, dinala namin sila. Maya-maya ay bumalik na ang guard na sinundan ng 4 na babae. Ang 4 na babaeng ito ay napakaganda, at sa 4 na ito, mayroong isa, na may blonde na kulot na buhok, na walang iba kundi si Heloise, ang dating pangalawang pwesto na nagwagi sa The Voice of the Galaxy. R1152. Kabanata 877 Beach. Si Heloise, na pumapangalawa sa pangunahing lungsod ng Shinra sa The Voice of the Galaxy, ay isang seed-level player na may higit sa 50 milyong online na suporta. Bagamat may malaking agwat sa pagitan ng 80 milyong rate ng suporta ni Lee Nianwei, ngunit sa totoo lang, si Heloise ay talagang isang kagandahan, isang napakagandang kagandahan, at ang kanyang mga tagumpay sa musika ay talagang napakahusay. Gayunpaman, kapag ang araw ay nasa langit, sino ang makakakita pa rin ng buwan? Kaya naman, ito lang ang masasabing malas niya. Well, mukhang handa ka na. Sa pagtingin sa 4 na batang babae sa kanyang harapan, si Lee Han-hong ay nagpahayag ng malaking kasiyahan. Nang sila ay papasok na para pagsilbihan si Master Malone, natural na kailangang bigyan sila ni Lee Han-hong ng huling pagsasanay. Ang tao sa loob ay si Master Malone, isang mataas na ranggo na maharlika mula sa Deimos Star Region. Siya ay isang ganap na big shot. Sa harap niya, kaming mga Galactic Noble ay nakakapagsalita lamang sa mahinang boses. Magandang salita. Kaya, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay na walang kaparehon. Kahit na ano pa ang tanungin ni Malone. Siyempre, kung nasisiyahan si Ginoong Malong na pinaglilangkuran mo, aayusin ko para sa iyo na sakupin ang hindi mabilang na industriya, at patikim sa iyo sa paligid ng mga maharlika upang tamasahin ang pinakamataas na kaluwalhatian. Napakasimple ng sinabi ni Lee Han-hong. Nasa loob ang mataas na ranggo na maharlikang Panginoong Malong. Pagsilbihan mo ako. Kung siya ay nasiyahan, maaari mong makuha ang anumang gusto mo. Kung hindi siya makontento, mamamatay ka. 2 sukdulan. Walang ganap na ikatlong paraan upang pumunta. Naiintindihan. Ang 4 na babae ay dumaan na sa iba't ibang pagsasanay bago sila dumating. Hindi kalabisan na sabihin na sapat na sila para matugunan ang alinman sa mga kinakailangan ni G. Malong, anuman. Kung tutusin, ang makapaglingkod sa matataas na ranggo ng DM Star Territory ay masasabing ang kina ng Diyosa ng swerte. Karamihan sa mga taong gusto ang pagkakataong ito ay wala nito. Oo. Intindihin mo na lang. Sa wakas ay tumingin si Lee Han-hong sa 4 na babae, kasama si Heloise. Sila ay bata, maganda, mature, pure, royal, at lolita. Nandyan na lahat. Ang ilan ay nakadamit ng mas maliwanag at matapang, na tugma sa kanyang metotiyog na suso at masiglang puwitan. Ang ilan ay mahiyain, na may bahagyang mas maliliit na suso at isang napakapayat na figure. Ang ilan ay nakasuot ng mga business suit na may maamong ngiti sa kanilang mga mukha, nakamukha ng maliit na kapatid na babae sa tabi ng bahay. Ang ilan ay kasing lamig ng yelo, ngunit naniniwala ako na tiyak na iba ang hitsura niya sa kama. Siguradong maglilingkod ang 4 na babae kay Mr. Malong na may ngiti sa labi. Okay. Gawin natin ang isang huling pagsusuri sa kaligtasan at pagkatapos ay pumasok. Tumango si Lee Han-hong at nakangiting sinabi, swertehin kita. Kaya, sa wakas ay iniskan ng gwardya ang lahat ng 4 na batang babae gamit ang instrumento upang kumpirmahin na walang panganib. Pagkatapos noon, agad silang dinala ni Lee Han-hong sa VIP room ni Lord Malong. Lord Malong, dinala ko ang taong hiniling mo. Si Lee Han-hong ay yumuko ng malalim kay Malong, at pagkatapos ay sinabi na may pinakamapagpakumbaba ng ngiti sa kanyang mukha, sa tingin mo ba ito ay ayon sa gusto mo? Ang 4 na babaeng ito, tiyak na isa silang uri, hindi banggitin na kasing ganda ni Lee Nianwei at Tang Moxon, kahit man lang ayon sa sistema, ang kanilang marka ay dapat na higit sa 115. Kung tutusin, ang mga matataas na ranggo na maharlika ang nangangailangan ng kanilang serbisyo. Siya ay hindi isang tao na maaaring gumawa ng anumang bagay. Well, ito ay talagang mabuti. Sabi kaagad ni Malong nang makita niya ang 4 na babae. Biglang nagningning ang mga mata niya. Tumingin siya sa paligid, at sa wakas ay tumango siya na may kasiyahan, haha, not bad, really good. Nako, nakakatuwang sabihin na dapat ay isang tulad mo. Ikaw ang may pananagutan sa pagtanggap sa akin noon. Yung isa, masyadong mababa ang grade, wala akong interes dito. Ipinahayag ni G. Malong ang kanyang kasiyahan. Sa sandaling marinig niya ito, tuwang-tuwa si Lee Han-hong.
Hanggat siya ay nasisiyahan at ang kanyang anak na si Li Tianxing ay gumanap ng mahusay, kung gayon hanggat si Ma Long ay maaaring dalhin si Li Tianxing palayo at tumanggap ng espesyal na pagsasanay sa punong tanggapan ng matataas na maharlika sa Dimmu Star Territory, ang kinabukasan ng Milky Way, ngunit ito ang mundo ng aking pamilyang Li. Kahit na ang pagganap ng Tianxing ay sapat na mabuti, hindi lamang ang Milky Way, kundi pati na rin ang mga kalawakan sa paligid ng Milky Way ay nasa ilalim ng kontrol ni Tianxing. Kung ganoon, hindi ko guguluhin si Mr. Ma Long. Ngayong nagawa na ang magandang bagay, hindi na maglalakas loob si Li Hanhong na manatili pa. Kung hindi, kung sinisira niya ang mga mabubuting gawa ni Ma Long dito, siya ay gumagawa ng masama na may mabuting hangarin. Siyempre hindi siya pwedeng magkamali. Go, tumanggo si Ma Long na may kasiyahan, kung may mangyari, tatawagan kita. Hindi nagtagal, lumabas si Li Hanhong sa silid na may matinding pananabik. Hindi niya maiwasang matuwa. Sa kanyang buhay, nalilimitahan siya ng kanyang talento, at kahit gaano pa siya kahirap magtrabaho, ang kanyang lakas ay pareho lamang. Sa madaling salita, ito ay ang antas ng ika-23 at ika-4 na palapag ng Trial Tower. Ngunit iba si Li Tianxing. Ang talento ni Li Tianxing ay hindi mas masahol pa kaysa sa talento ng kanyang lolo na si Li Xuancheng. Ang kulang na lang ngayon ay isang pagkakataon na makapasok sa mas mataas na antas na lugar. Hanggat nasisiyahan si Master Ma Long sa pagkakataong ito, si Li Tianxing ang magiging pangalawang tao mula sa pamilyang Li na pupunta sa Dimmu Star Territory Headquarters upang magsanay pagkatapos ng Li Xuancheng. By then, yung Council of Elders. Bakit hindi mo nalang sundin ang pangunguna? Sa kwarto ni Malone. Samandal si Ma Long sa sofa at tiningnan ang 4 na babae mula simula hanggang dulo. Si Ma Long ay lubos na nasisiyahan sa hitsura, ugali, at figure ng 4 na babaeng ito, at kabilang sa kanila, ang paborito niya ay ang babaeng may kulot na gininto ang buhok. Ang hot ng figure niya. Tingnan ang kanyang mga suso, tingnan ang kanyang mahahabang binti. Well, hindi masama, haha, mabuti. Ikanawit ni Malone ang kanyang mga daliri kay Heloise, halika rito, maupo ka sa kondangan ko. Mr. Malone sa totoo lang, ang una niyang nagustuhan ay ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, si Heloise ay puno ng mga sorpresa, at siya ay nagmamadaling lumapit. Ang kanyang mukha ay dalisay na may bakas ng pagkabalisa, at kaakit-akit na may pahiwatig ng lamig. Ang buong ugali niya, kahit si Ma Long ay nakikita iyon. Napatulala. Lord Malone, maingat na umupo si Heloise sa kondangan ni Malone. Inabot ni Heloise at ikanawit ang kanyang mga braso sa leeg ni Malone, sinabi sa nakakadiri na boses, pinakagusto mo ba ako? Ito ay talagang nakakabigay puri para sa batang babaeng ito. Habang nagsasalita siya, bahagyang pumihit siya sa hita ni Ma Long, na parang ahas. Haha. Not bad, maganda rin yung boses, yung tipong gusto ko. Tumawa ng malakas si Ma Long. Sarap na sarap siya sa kakulaitan ni Heloise, at hinawakan niya si Heloise habang tumatawa. Mga suso ni si, well, tingnan ko kung sapat na ang material na ito, hehe. Mabilis na hinawakan ng malalaki niyang kamay ang mga dibdib ni Heloise. Ang malaking malambot na hemisphere ay hindi mahawakan ng isang kamay. Matagal itong hinawakan ni Ma Long. At pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ilong at inamoy ito, aba, ang bango, haha, ang bango talaga. Tumawa siya saglit, pagkatapos ay biglang tinapik ang puwitan ni Heloise, at nakangiting sinabi, well, wait for me. Napakaamo ng tono ni Malone, at narinig din ito ni Heloise, at ang matataas na maharlika ay maaaring paano ito. Hindi ka ba magpapatira pa sa ilalim ng iyong palda? Hehe, basta akitin mo itong si Lord Ma Long, na hindi mabilang na mas marangal kaysa sa mga maharlikang galactic, Li Nianwei, gugustuhin kung maging maganda ka. Kapag nahuli kita, hahanap ako ng 100 barbaro mula sa Manglo Star na mag-aalaga sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang magiging itsura ng mukha mo na laging parang Diyos sa pagdating ng panahon. Hahaha. Doon, sinimulan na ni Heloise na magplano kung paano haharapin si Li Nianwei pagkatapos niyang ganap na makuha ang puso ni Master Ma Long. Gayunpaman, ayaw niyang isipin iyon. Nang iniisip niya ang tungkol sa labis na pagkasabik, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid. Si Ma Long ay sinipa sa lupa. Paano ito posible? Paano ito posible? Sa oras na ito, si Ma Long ay nakasuot ng kakaibang pares ng salamin, at ang kanyang mukha na orihinal na medyo maharlika ay ngayon ay lubhang mabangis. Sinipa niya si Heloise, at pagkatapos ay lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Siya ay tumingin kay Heloise na nakaupo sa lupa sa takot, at patuloy na sinasabi habang siya ay naglalakad pasulong, paano ito posible? Paano ito posible? Tingnan, nakikita ko ang taong minahal niya ay hindi birhen. Paano ito posible? Agad namang nabigla si Heloise nang marinig niya ito. Pagkatapos ng pagkabigla, mayroong walang katapusang takot. Speaking of which, si Heloise mismo ay hindi isang discreet na babae. Marami na siyang naging kasintahan bago siya sumali sa Galaxy Voice. Pagkatapos sumali sa Galaxy Voice, nasangkot siya sa gwapong si Chi Shengjia, at ang dalawa ay natulog sa isa't isa ng maraming beses.
Paano siya naging birhen? Originally, ito ay wala. Nang mabalitaan ni Heloise na maglilingkod siya kay Lord Malone, pumunta pa siya para sa repair surgery. Akala ko ito ay perpekto, ngunit hindi ko inaasahan na ang kakaibang salamin ni Malong ay talagang masasabi kung siya ay isang birhen o hindi. Nag-repair surgery ka at akala mo madaya mo ako, tama ba? Nag-istorbo ang buong mukha ni Malong. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang napakagandang pistol, itinutok ito kay Heloise, at galit na sinabi, ikaw ang babaeng gusto ko. Ngunit hindi ka birhen. Ito ay ganap na hindi mapapatawad. Talagang hindi mapapatawad. Ang babaeng gusto ko, ay dapat na birhen. Kung hindi, iisa lamang ang kapalaran, ang kamatayan. Hindi, huwag mo akong patayin. Takot na takot si Heloise kaya naubos ang luha at ilong, at napaatras siya ng husto. Habang umiiyak, humingi siya ng awa, Master Malong, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Asawa, sabi ni Malong, hinayla ang gatilyo. Phew! Isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa baril at tumama sa katawan ni Heloise, agad na tumusok sa buong katawan ni Heloise. Ako, kahit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi maintindihan ni Heloise kung ano ang nangyayari. Ang pagpatay kay Heloise, si Malong ay tila gumawa ng isang maliit na bagay. Maya-maya ay bumalik ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa parehong tingin kanina, itinuro ang pangalawang babae, ikinawit ang kanyang mga daliri, at nakangiting sinabi, halika rito, tingnan ko. Ang pangalawang babae ay lumakad ng may kaba, at tiningnan ito ni Malong gamit ang kanyang salamin. Sa pagkakataong ito ay medyo nasiyahan ako, well, not bad, ito ay disente, gusto kita kasing dalisay mo, haha, hahahahaha. Kabanata 878 nagsimula ang labanan. Patay na si Heloise. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang isang babaeng may malaking talento sa musika ay lilipas sa ganitong paraan. Para siyang isang patak ng tubig, na humahalo sa mahabang ilog ng panahon, at hindi nagtagal ay nawala siya sa paningin. At ang oras ay umuusad pa rin ng walang anumang epekto. Nakatingin sa kabilang side ng stadium, sa high-end na VIP room. Tumingin si Jiang Duxing sa higanteng holographic projection sa gitna ng arena, hinawakan ang kanyang baba, at ulong, hindi ko alam kung ano ang kalagayan ni Chenzo at ng iba pa ngayon. Sa oras na ito, hindi pa sila dapat talunin. Tama. Paano ito? Jiang Dongliu he smiled at said, kung tutuusin, si Hong Dali ay isang taong nakipaglaban sa Zerg, at narinig ko na ang kanyang lakas ay medyo mahusay. Not to mention getting first place, at least hindi dapat maging problema ang makapasok sa top 100. May daan-daang libong tao pa rin doon. Hindi siya matatanggal ng ganoon kabilis. Espesyal akong naghanda ng Ice Angel para sa kanya. Kung tutuusin, Galactic Noble siya, kaya hindi siya masyadong pangit, di ba? Ngumiti si Jiang Duxing at sinabing, oo. Tingnan muna natin kung saan siya pupunta. Siyempre, sana hindi siya manalo ng championship. Mabuti pang umalis ng tahimik para hindi makita ng pervert na si Malong na iyon. Palagay ko rin, sabi ni Jiang Dongliu. Tumanggaw siya, sinabi niya, sa pagkakataong ito, makakapagtatag na lang ako ng relasyon sa batang iyon na si Hong Dali, kung hindi ay hindi ko na siya hihilingin na sumali sa digmaan. Sayang, sinabi mo na ang mga mapagkukunan ni Hong Dali ay hindi simple. Lahat ng ito ay maaaring nauugnay sa kanya. Swerte, ang bagay na ito ay talagang hindi mahuhulaan. Walang magawang umiling si Jiang Duxing, Gate the Whitebeard, siya ay isang tao na maaaring maging pantay sa matataas na ranggo ng mga maharlika. Siya, sabi niya at bumantong hininga. Ang taong ito ay karapat-dapat na ihambing sa iba. Maihahalin tulad siya sa sinuman, ngunit hindi siya may kukumpara kay Hong Dali. Sino ang mas depressed kaysa kanino? Sa kabilang banda, manood sa labas ng arena. Sa itaas ng mga pampublikong kinatatayuan. Tingnan mo, nag-iba na naman ang mga numero, haha, more than 80,000 na lang ang natitira sa venue. Oo, masyadong mabilis tumalo ng mga numero. This time parang may kakaiba. Yung tipong sumali sa competition. Nitong nakaraang 2 oras, at least hundreds of thousands pa ang natitira niya. Tama. Sinong nagsabi ng iba? Narinig ko na 5 napakalakas na makina ang lumitaw sa pagkakataong ito. Lahat ng mecha ay gawa sa pinakamahirap na i-metal. Sa hitsura pa lang ay sobrang nakakatakot na. This time, I think sila na ang mag-shot champion. Oh my god, lahat ng 5 mecha ay gawa sa i-metal. Gaano ba ito kalakas? 1 bilyon. Paano ito posible? Ayon sa panloob na impormasyon, ang halaga ng 5 mecha na ito ay kasing taas ng 2.5 bilyong Galaxy Coins. Damn! Nakakatakot. Nakikinig sa talakayan ng mga tao sa paligid, nagkatinginan si Liang at ang iba pa, at nagtanong si Liang sa mahinang boses, Sister Xiaoyi, dapat bang gamitin ang 5 mechas na binanggit nila na ganap na gawa sa im-alloy? Magiging sa Young Master. Hindi. Dahan-daang umiling si Ling Xiaoyi. Sabi, ang ilang mechas ni Young Master, tanging ang Gulanshiyo at Balsayon ang gawa sa im-alloy. Ang Dragon Tiger King ay gawa sa memory metal, at ang Astena ay medyo mas masahol pa. Napalitan ito ng ordinaryong halwang metal pagkarating dito. Ang Ice Angel ni Miss Chenzo ay hindi gawa sa i-metal,
at sinasabing ang 5 mecha na sinasabi nila ay tiyak na hindi kay Young Master. Nagulat si Liang, kung gayon. Hindi ba nanganganib ang Young Master sa pagkakataong ito? Mukhang may isang kakilakilabot na kaaway sa oras na ito. Si Lucifer sa gilid ay ngumiti at nagsabi, itong 5 Olim Alloy Mecha, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Dapat ay isang mecha ito mula sa mga maharlikang galaxy, malamang na mula kay Li Tianxing. Hoy, kawili-wili yun. Sino ang mananalo kung makilala nila ang Young Master? Kung gayon hindi mo na kailangang magtanong, tiyak na sabi ni Liang. Nakatayo sa panig ni Hong Dale, syempre mananalo ang Young Master. Mahirap sabihin, sumimangot si Ling Xiaoyi, ang kalaban sa pagkakataong ito ay napakalakas, Young Master, hindi ko alam kung paano niya ito haharapin. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, biglang itinuro ni Liang ang malaking holographic projection at sinabing, nagbago ang holographic projection. Ang lahat ay nagmamadaling tumingin dito, at sigurado, sa gitna mismo ng arena, ang higanteng holographic projection ng mabituing kalangitan, mabangis ito ay lumiit ng husto, at maraming bagay sa loob ang naging mas malaki. Ang mga numero sa holographic projection ay nagbago ng malaki, at mayroon ding isang linya ng teksto ng pagpapaliwanag. Ang kasalukuyang natitirang mga kalahok, 60,000. Nagbago ang laki ng venue. Mayroon pa ring 60,000 katao, at ang laki ng venue ay nagbago. Malinaw na ang kasalukuyang lugar ng kompetisyon ay hindi bababa sa 4 na beses na mas maliit kaysa dati. Kabilang sa mga lugar ng kompetisyon. Isang bangkos ng basura. Si Li Tianxing ang nagmaneho sa madilim na Spirit Emperor Mecha at casual na pinasabog ang 5 malapit na mecha. Sinabi niya ng masama, hindi kahit isang disente. Resolbahin natin ang labanan sa lalong madaling panahon. Gusto kong makilala ang bastard na si Feng Wuhan sa lalong madaling panahon, at para kay Hong Dali, ayusin ang score sa kanya sa huli. Okay, sabay-sabay na sagot ng 4 na tao. Ang kanilang mga mecha ay lahat ng mas mataas na grado na Dark Energy Collision Engine. Ang enerhiya ay napakalakas. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, ang enerhiya ay halos hindi nauubos. Sa oras na ito, sila ay nagrampa sa larangan ng digmaan. Kahit sinong kalaban ay papasanin ito. Hindi nila kayang labanan ng alinman sa kanilang mga pag-atake. Hanggat bahagyang nahawakan, pagsabog lamang ang kinalabasan. Tumingin si Li Tianxing sa totoong buhay na screen sa mecha, biglang ngumiti, at nagsabi, mayroon pa ring 60,000 katao ang natitira. Nabawasan na ang field. Mabilis na pinapatay ng lahat ang kalapit na mga kalaban. Samahan natin akong hanapin ang iba. Got it. Sabay-sabay na sumang-ayon ang 4 pang tao. Sa isang iglap, tumaas ang kanilang lakas ng putok ng higit sa 3 beses. Ito ay isang virtual na mundo pa rin, kaya hindi mahalaga kung paano sila lumaban. Kaya ang kanilang firepower ay ganap na na-activate, at ang buong kalapit na field ng bituin ay ganap na nawasak. Speaking of mechas, kahit na ang mga asteroid fragment ay naging pulbos. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, ano ang nangyayari sa planetary belt na iyon? Hindi ko alam kung anong uri ng mecha ito. Napakalakas nito. Ang buong lugar ay natangay, at kahit isang malaking piraso ng planetary belt ay nawawala. Oo, Diyos, anong uri ng sandata ang napakalakas? Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Ganito dapat ang ginawa ng 5 super invincible mecha na gawa ni Imetel. Sure enough, well, now I heard that these 5 mechas are the most popular. Just wait and see. Basta mababawasan ulit ang venue, makikita na talaga ng 5 mecha ang tunay nilang kulay. Hehe, I am really looking forward to it. Ano? Bulong ng mga nakapaligid na audience, ngunit medyo nababalisa si Liang, Sister Xiaoyi, ang mga armas ng 5 mecha ay talagang makapangyarihan. Young Master, kaya ba nila? Mahirap sabihin. Seryoso ang hitsura ni Ling Xiaoyi, ang kanilang mga sandata ay napakalakas at may malawak na saklaw. Ang pinakamahalaga ay ang driver ay marahil ang nakatakas mula sa labanan. Kung mananalo siya ng championship. Hindi ako comfortable sa iniisip ko pa lang. Hindi, bamantong hininga si Liang, nagagalit ako kapag iniisip kong hilingin sa kanya na manalo ng kampyonato. Anong uri ng kasanayan ang mayroon ito upang ipakita laban sa Zerg sa oras na ito? Bakit hindi siya napakahusay kapag nakikipaglaban? Sa planetary belt. Sa oras na ito, ang saklaw ng kompetisyon ay mas pinaliit, at ang mga makakaligtas sa oras na ito ay halos lahat ng mga elite. Ang kanilang instinct para sa pakikipaglaban at ang kanilang pakiramdam ng panganib ay tiyak na hindi maihahambing sa mga iba't ibang isda sa lahat ng dako sa simula. Boom! Sa loob ng maliit na saklaw na ito, ang mga planeta sa asteroid belt ay patuloy na sumasabog dahil sa mga pag-atake ng mga mecha. Bagamat hindi maipapadala ang tunog sa kalawakan, upang gayahin ang kalupitan ng digmaan, maaaring gayahin ang tunog sa partikular na arena na ito. Ang layunin ay upang madama ang mga tao ng isang pakiramdam ng krisis. Ito ay katulad ng panunood ng ghost movie. Kung walang katugmang background music, ang pakiramdam ng takot ay seryosong mababawasan. Hehe, medyo matindi ang laban, di ba? Pinangunahan ni Li Tianxing ang Spirit Emperor at lumipad ng dahan-dahan at maluwag sa asteroid belt.
Hindi nagtagal nakita niya ang dalawang mecha na nag-aaway at nakangiting sinabi, well, depende sa lakas. Medyo skillful pa rin. Unfortunately, swak pa rin. Direkta niyang pinindot ang button ng armas, at sa tunog ng "chi", isang madilim na sinag ng liwanag ang bumaril ng direkta sa ibabaw. Halos wala ng oras na mag-react ang dalawang mecha na nag-aaway. Naging abo ang mga ito at agad na naalis. Wala akong masasaktan. Ngumuso si Li Tianxing at nagpatuloy sa paghahanap ng susunod na biktima. Pinapatay niya ang lahat ng nakikita niya dito, ngunit sa ibang lugar, mayroong hindi mabilang na mga mecha na nakikipaglaban. Boom! 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 Ang venue ngayon ay lumiit, at may mga makina sa lahat ng dako sa halos buong asteroid belt. Ang dagandong ng mga mecha na nakikipaglaban, at ang mga sinag ng mga butil na kanya na binaril ng mga mecha ay nasa lahat ng dako. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay masasabing para sa layuning manalo sa laro, at ang mga sandata ng mga espesyal na binuo na combat mecha ay halos kasing lakas ng mga pangunahing baril ng planeta class na mga mothership, at napakalakas. Kung ito ay nasa ordinaryong mabituing kalangitan, natatakot ako na pagkatapos ng labanang ito, ang buong larangan ng bituin ay ganap na mawawasak. Ngunit ito ay isang virtual na mundo pagkatapos ng lahat, kaya sa pamamagitan ng espesyal na pagproseso, ang intensity ng iba't ibang mga background na bagay dito ay nadagdagan ng hindi bababa sa 3 antas. Masasabing ang pangunahing baril ng isang ordinaryong planeta-class mothership ay halos hindi masira ang isang asteroid na may diameter na 1,000 metro upang maging fly ash. Ito ay ganap na imposible para sa isang baril na tumagos sa isang planeta. Well, may naghamon talaga sa akin. Hindi nagtagal, tumawa si Li Tianxing at biglang tumalikod. Kinokontrol ng isang berdeng mecha ang isang higanteng espada na mahigit 10 metro ang haba at sumugod. Ang higanteng espada ay nagpalabas ng pulang ilaw na parang apoy, at isang asteroid na halos 60 metro ang lapad sa likod ni Li Tianxing ay naputol halos parang tofu. Hahaha, sino sa tingin ko ito? Hindi ba ito si Kuya Xiaoyan ng pamilya Lin? Sa sandaling makita niya ang taong paparating, si Li Tianxing ay tumawa, ano, ikaw ba ang nagkukusa na mamatay? Chapter 879, okay lang ba talaga na maging ganito ka? Sa pagmamaneho sa itim na mecha na Spirit Emperor na may halagang hanggang 600 milyon, si Li Tianxing ngayon ay walang pag-aalala tungkol sa sinumang kalaban. 600 milyon. Makukuha mo ang binabayaran mo. Dahil ang makinang ito ay tumagal ng 600 milyon upang may tayo, may dahilan kung bakit ito ay nagkakahalaga ng 600 milyon. Pagkatapos ng lahat, walang maglalakas loob na samantalahin ang mga maharlikang galactic. Hoy, Li Tianxing, alam kong malakas ka, ngunit hindi ako vegetarian. Tinamaan ni Lin Xiaoyan ang kanyang espada, at agad na naputol ang isa pang higanteng meteorite sa tabi ni Li Tianxing na parang mantikilya. Ang higanteng espada ng kanyang mecha ay gawa sa pinakamatalas na dirham alloy. Ang higanteng espada na hawak ni Dika noong una niyang makilala si Hong Dali ay nagkakahalaga na ng 200,000. Ngunit sa oras na ito, ang higanteng espada ni Lin Xiaoyan ay 10,000 beses na mas malaki kaysa kay Dika. Hahaha, parang napakalakas din ng makina mo. Tumawa si Li Tianxing. Sa pagkakataong ito ay huminto lang siya sa mabituing kalangitan at tumingin kay Lin Xiaoyan na hindi kalayuan sa kanya. Ayos lang, alam kong lagi kitang sinusundan ng bastardo ni Feng Wuan, ngunit sa pagkakataong ito ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang lakas. Okay. Sigaw ni Lin Xiaoyan, kinokontrol ang mecha gamit ang dalawang kamay na hawak ang higanteng espada sa kanyang kamay, at nagpuwersa. Boom! Si Lin Xiaoyan ay sumugod, at ang lahat ng nakapalibot na meteorite ay itinaboy niya. Pagkatapos ang higanteng espada sa kanyang kamay ay mabangis na gumuhit ng arco at nilaslas patungo sa Spirit Emperor mecha na minamaneho ni Li Tianxing. Kriek! Ang orihinal na halos hindi masisira na higanteng espada ay halos hindi makalusot sa isang piraso ng panlabas na baluti ng Spirit Emperor. Kung gusto mong sumulong kahit kaunti, mahirap kasing abutin ang langit. Ito, paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Lin Xiaoyan sa gulat. Ang kanyang sandata ay dirham alloy, at ang halaga ng armas na ito lamang ay kasing taas ng 100 milyong galactic coins. Noong nakaraan, tinadtad niya ang iba pang mga kalahok na halos parang naghihiwa siya ng mga melon at gulay, at hindi niya kailanman nagawang pagsamahin ang mga ito sa sinuman. Ngunit pagdating kay Li Tianxing, hindi man lang niya maputol ang baluti. Haha, nasabi ko na dati, talo ka. Sinipa ni Li Tianxing ang mecha ni Lin Xiaoyan. Pagkatapos ay masayang sinabi niya, hindi mo man lang masira ang depensa ko, paano mo ako lalabanan? Ito. Tumingin si Lin Xiaoyan sa itim na mecha ni Li Tianxing at lubos na nabigla. Dahil, sa puwang nakakaputol pa lang niya, unti-unti nang inaayos ang metal ng armor. Ang mecha ni Li Tianxing ay talagang may kakayahan na ayusin ang sarili nito. Dahil kumilos ka na, sa pagkakataong ito, turn ko na. Dear Lin Xiaoyan. Tumangala si Li Tianxing sa langit at tumawa, pagkatapos ay biglang huminto, at isang malakas na sigaw ang tumunog, tanggapin mo ang hatol ko, ahahahaha. Ang ikatlong galaw, ang Galaxy of Finality. Rumble, rumble.
Habang inilunsad ng Spirit Emperor ni Li Tianxing ang kanyang pagkilos, agad na binuksan ng kanyang Dark Mecha ang 6 na braso nito. Ang bawat braso ay may malaking salamin na pulang dugo. Ang salamin ay mabilis na nakakuha ng enerhiya, at ang enerhiya ay naging mas mataas at mas malakas. Boom! 6 na dugo pulang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa berdeng mecha ni Lin Xiaoyan. Ang dugong pulang sinag ay naging mas makapal at mas makapal habang ito ay umusad, at hindi nagtagal ay nilubog ang mecha ni Lin Xiaoyan sa dagat ng pulang ilaw. Phew! Ang berdeng mecha ni Lin Xiaoyan ay ganap na sumangaw halos kaagad, at ito ay simula pa lamang. Chi chi chi. 6 na pulang sinag ng liwanag ang nagngangalit sa kosmikong espasyong ito. Sa tuwing may nakakaharap ka, ito ay magiging isang bilog na mas malaki, at ang kapangyarihan ay magiging mas malakas. Malapit na. Sa loob ng 10 segundo ng pagsingaw ng mecha ni Lin Xiaoyan, ang 6 na pulang sinag ay lumaki sa kapal na humigit kumulang 500 metro, na sumangaw ang lahat ng nasa asteroid belt. Tingnan mo. Ano iyon? Hindi nagtagal ay nakita ng ibang contestant na nakikipagkumpetensya sa ibang lugar ang eksena rito, at lahat sila ay nabigla. Maging ang nakaraang kompetisyon ay tumigil. Napakatakot. Hindi mabilang na mga tao ang sumisigaw. Nakakatakot talaga. Ang paglipat ni Li Tianxing, ang Final Galaxy, ay nawasak ang halos isang kapat ng buong asteroid belt. Ang lahat ng mga mecha sa loob ng kanyang hanay ng pag-atake ay sumangaw, walang iniwang bakas ng baluti. Ang sandata na may lakas na hanggang 480,000 yuan ay talagang hindi kakilakilabot. Ang nasabing sandata ay malapit na sa kapangyarihan ng pangunahing baril ng Stellar Tier 4. Simpleng walang talo. Pandaraya ba ito? Hindi mabilang na mga tao ang nagulat at natulala. Upang lumahok sa naturang kompetisyon, talagang nakakakuha ka ng isang nakakatakot na sandata. Sinong makakatiis nito? Hindi naman yun ang ginagawa ng cheating diba? Sa panunood ng kompetisyon, nabigla rin ang lahat ng mga manunood. Ano yun ngayon lang? Nasira ang halos isang kapat ng asteroid belt sa isang galaw. Diyos, ang lakas ng sandata na ito. Oh my God, this is simply too powerful, di ba? Sino ang makakatagal sa ganyang mecha? Mukhang this time, ang mecha kanina lang talaga ang champion. Sino naman ang nagsabi? No wonder sinabi nila na determinado na ang champion this time. Ito, parang totoo. Nagkaroon ng maraming talakayan, at si Liang at ang iba pa ay sumimangot din ng malalim. Napakalakas talaga ng sandaling iyon. Young Master at ang iba pa, kaya ba talaga nila sa harap ng ganyang kalaban? Bilang resulta, sa sandaling ito, biglang itinuro ni Lucifer ang holographic projection sa harap niya at malakas na sinabi, tingnan mo. Nagbago ang mga numero. Sa malaking screen ng holographic projection, muling nagbago ang mga numero, ang kasalukuyang natitirang contestant, 47,655. 47,655 na lang ang natitira. Alam mo, ang numero kanina ay 53,265. Sa madaling salita, nawasak ng suntok ang halos 6,000 mechas sa isang iglap. 6,000 unit. Takot. Nakakatakot talaga ang kapangyarihang ito. Makalipas ang 10 minuto, sa VIP room kung nasaan ang mga Galaxy Nobles. Si Lin Xiaoyan, na may maikling light green na buhok, ay galit na pumasok sa VIP room. Pagkaupo niya, humigop siya ng malakas sa kanyang inumin at galit na sinabi, itong lalaking ito na si Li Tianxing, magkano ang ginawa ng kanyang mecha? May Grassland Paradise. Ito ay binago noon, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 240 milyon, ngunit hindi man lang ito makalusot sa baluti ng bagay na iyon. Ang aking sandata ay gawa sa dirham alloy, something. No wonder galit na galit siya. Espesyal na inihanda daw ang kanyang mecha sa mahihirap na laban. Sa mga sandata na gawa sa dirham alloy, walang mecha ang makakatagal sa kanyang suntok. Ngunit hindi niya inasahan na hindi man lang siya makalusot sa depensa ng mecha ni Li Tianxing. Paano ito magiging posible? Xiaoyan, sinabi mo lang na hindi mo man lang nabasag ang sandata ng mecha ni Li Tianxing. Nagulat din si Yin Tianzang, nakita ko na ang mecha mo kanina, at napakalakas na nito. Sa huli, hindi man lang nasira ang depensa. Buksan mo. Alam ng Diyos kung magkano ang halaga ng mecha ni Li Tianxing, galit na sabi ni Lin Xiaoyan, tinatansya ko na hindi ito bababa sa 500 milyon. Talagang gumastos si Li Tianxing sa kompetisyong ito. Hindi ito 500 milyon, ito ay 600 milyon. Sa oras na ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagpasok pa lang niya, si Yin Tianzang ay nagmamadaling humakbang pasulong at sumaludo, Tito Jiang, nandito ka na. 600 milyon. Nagulat din si Lin Xiaoyan, sino ang makakalaban sa napakalakas na mecha. Haha, ito sa panahon ng isang laro, ang mga matataas na maharlika ay dumating upang manood, at normal para kay Li Tianxing ang gustong magpakitang gilas. Hindi man lang nagulat si Jiang Duxing, at sinabing, sa yaman ng kanyang pamilya, hindi malaking bagay na gumastos ng ganoong kaliit na halaga. Ngunit gayon paman, gusto lang niyang magpakitang gilas, kaya lahat ay manood at manood na lang.
Ang pamilyang Lee ay talagang handang gumastos ng 600 milyon para makabuo ng gayong halimaw. Tumango si Yin Tianzang at sinabing tama. Kung tutusin, kahit anong pilit mong harapin siya, tiyak na siya ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng ating mga maharlikang galactic. Normal lang sa kanya ang gustong umakyat. Kung tutusin, ayos lang kung kaya niyang umakyat. Hindi mahalaga, ang susi ay tiyak na babalik siya sa kanyang pagkatao, tiyak na babalik siya sa kanyang kinabukasan. Natatakot ako na may gawin siya sa aking nakababatang kapatid na si Dali. Pinahirapan siya ng husto ni Hong Dali noon. Kung talagang hiniling niya sa kanya na umakyat, kung ganoon. Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Jiang Duxing, kung tutuusin, si Dali pa rin ang inapo ni Chanji. Hindi talaga ako naniniwala na si Li Tianxing ay nangangahas talagang patayin ang lahat. Hehe, si Mo Chanji ang numero 1 henyo sa ating East Galaxy. Ang kanyang mukha, maging ang pamilyang Li ay kailangang ibigay ito. Actually, wala naman siyang sinabi. Sino ang maniniwala na ang isang lalaki na maaaring mamigay ng mga hiya sa kalusugan ay walang suporta? Hindi banggitin ng anumang bagay, ang isang puting balbas na getter ay sapat na para sa isang mataas na ranggo na maharlika upang timbangin ito. Okay, nag-isip sandali si Yin Tianzang, at sa huli ay tumango lang siya, well, let's take it one step at a time. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyayari kay Dali ngayon. Sa tingin mo ba nandoon pa rin siya ngayon? Dapat nandyan pa rin siya. Oo. Nakangiting sinabi ni Jiang Duxing, hindi pa nagigising ang tiyenso ko. Dapat ay nakikipaglaban siya sa loob. Well, mali si Jiang Duxing tungkol dito. Sa malaking planeta sa larangan ng digmaan ng kompetisyon. Ito ay isang planeta na katulad ng Earth, na may mga bundok at tubig dito, ngunit hindi katulad ng Earth, walang buhay dito. Kahit ano, wala. Kahit na ang mga katutubong single-celled na organismo sa dagat. Walang mga halaman o kung anuman. Sa ilang mga kaso, mayroon lamang napakadalisay na karagatan at komportableng mga beach. Sa oras na ito, ang aming Hong Dali ay komportableng nakahiga sa dalampasigan, umiidlip ng comfortable. Ang sarap talaga matulog dito, humihingal si Hong Dali na may kasiyahan, ang kanyang ulo nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei, naramdaman ang bahagyang init, ngumiti si Hong Dali at sinabing, kung pag-uusapan, noong una ay naisip ko na ang kapaligiran sa planetang ito ay tiyak na masama, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay talagang magiging maganda, haha. Nagsalita siya dito. Pagkatapos, sa hindi kalayuan doon, ang mapanlokong boses ni Tang Moxon ay biglang nagmula sa dagat, Dali, napakakomportable sa tubig na ito. Gusto mo bang bumaba? Tingnan ko. Walang kamalay-malay na sabi ni Hong Dali na tumingin ako at natigilan sa nakita. Sa dagat sa oras na ito, si Tang Moxon ay nakasuot ng dilaw na driving suit, si Lin Chuyin ay nakasuot ng asul na driving suit, at si Jiang Chenzo ay nakasuot ng puting driving suit. Tinuturuan ng tatlong babae si Momo kung paano lumangoy sa tubig. Gaya ng nabanggit sa itaas. Madilim ang langit at madilim ang lupa. Okay lang ba talaga na maging ganito ka? Kabanata 880 ang kahilingan ni Malong. Parating na, mabuti ba o masama? Ang gusto mo ay ang epektong ito. Nakangiting bumangon si Hong Dali at tumakbo patungo sa dagat, hintayin mo ako, paano kung pumunta na lang tayo sa dagat para tingnan kung may maganda? Huling beses dinala ni Hong Dali ang lahat sa dagat at natagpuan ang 5 Elements Wheel. Yung Hellfire Necklace na napanalunan niya, this time nung binanggit niya na makikipagsapalaran ulit siya sa dagat, natural na pumayag ang lahat. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon at nakangiting sinabi niya, Dali, umalis na tayo. Bueno, turuan si Xiao Momo hindi kailangang magmadali upang matuto ng paglangoy, ang pinakamahalagang bagay ay mag-explore sa dagat. Kaya't ang iilang tao ay sumakay sa mecha at lumangoy hanggang sa dagat. Ang karagatan sa planetang ito ay napakalaki, mas malaki kaysa sa karagatan sa mundo. Pagkatapos ng lahat, na may diameter na higit sa 50,000 kilometro, hindi ito ordinaryong lapad. Sa daan, tumungo kami sa kailaliman ng karagatan. Sa daan, si Hong Dali at ang iba pa ay ganap na natulala sa magandang mundo sa ilalim ng dagat. Sa outer universe. Boom! Isa pang napakalakas na mecha ang dumurog sa lahat ng nakapalibot na meteorite at asteroid. Ang malaking palakol sa labanan sa kamay ng kanyang mecha ay gumuhit ng isang mahiwagang arko, na naging sanhi ng pagkasira ng espasyo. Direkta niyang hinampas ang Ling Emperor na minamaneho ni Li Tianxing. Hinahanap mo si kamatayan. Biglang nanlamig ang mga mata ni Li Tianxing. Sa likod ng Ling Emperor, dalawang nasuspine na itim na cone ang agad na naglabas ng dalawang itim na sinag ng liwanag. Ang itim na liwanag ay bumuo ng isang itim na kaluluwa ng kawalan ng katarungan at bumabalot sa katawan ng mecha. Ang itim na liwanag na multo ay tila walang banta, at maging ang nakapalibot na mga meteorite ay nanatiling hindi nagbabago. Gayunpaman, nang ang itim na ilaw ay nagligtas ng isang bilog sa mecha, ang buong katawan ng mecha ay nahati ng ganoon. Hindi nakatali. Pati yung driver sa loob. Lahat nakalabas. Bakas sa mukha ng driver ang pagkabigla, at bakas sa kanyang mga mata ang hindi paniniwala at pagkabalisa. Bahagyang bamuka ang bibig niya na parang may gustong sabihin. Bang!
Pagkatapos, kinokontrol ni Li Tianxing ang Ling Emperor at sinuntok ang driver sa puting ilaw. Sa oras na ito, ang mecha ay ganap na sumabog, at ang malaking epekto ay nabasag pa ang nakapalibot na mga meteorite. Well, ngayon pinapilot ko itong Spirit Emperor mecha para harapin ang mga kalaban na ito. Parang medyo overqualified. Tumawa si Li Tianxing. Pakiramdam nito ay ang isang may sapat na gulang na lalaki ay nambubuli sa isang bata, at ang sandata ay nasa kamay pa rin ng nasa hustong gulang na lalaki. Ang Spirit Emperor, na nagkakahalaga ng 600 milyon, ay maaaring patayin ng mga ordinaryong mecha na iyon ng napakadali. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Tiningnan ni Li Tianxing ang mga salitang ipinapakita sa screen ng mecha. Nagbago ang mga salitang iyon. Contestant, Li Tianxing. Mecha, Emperador ng Espiritu. Sa kasalukuyan ay may 31,652 na natitirang kalahok. Karagdagang tala, kapag may natitira pang 10,000 kalahok, muling i-compress ang field. Mayroong higit sa 31,000 mga kalahok na natitira. Well, ang bilang ng mga tao ay mas kaunti kaysa sa simula. Ngumiti si Li Tianxing, at pagkatapos ay nagsimulang maghanda ng susunod na plano. Bueno, ang mga natitira ay dapat na medyo mahusay sa sandaling ito. Kung ikaw ay malakas, hindi ka makakapatay ng parang baliw sa oras na ito. Kung may mangyari, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ko sa pagkakataong ito ay upang makuha ang atensyon at pabor kay Mr. Malong. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpatay, mayroon pa ring dahilan. Ang ideya ni Li Tianxing. Tama yan. Sa Galaxy Super Robot War na ito, maraming iba't ibang isda sa maagang yugto, kaya hindi mahalaga kung paano mo sila papatayin. Ngunit dahil ito ay isang kompetisyon, ang mga natitira sa dulo ay natural na napakahusay na mga kalaban. Totoo na ang halaga ng Spirit Emperor ay kasing taas ng 600 milyon, ngunit hindi yun nangangahulugan na ito ay hindi magagapi. Kung talagang pumukaw ito ng puot sa iba at bubuo ng pagkubkob, maaaring walang pakialam si Li Tianxing sa 10 o 100 mecha, ngunit paano naman ang 1,000 o 10,000 mecha? Pagkatapos ng lahat, ang Spirit Emperor ay isang mecha lamang, hindi isang immortal na Diyos. Natanggal talaga siya dahil sa kinubkob. Sa oras na iyon, ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay walang kabuluhan. Well, anyway, ang kompetisyon na ito ay kailangang tumagal ng hindi bababa sa 1 linggo bago maabot ang kinalabasan. Kapag may natitira pang 10,000 mechas, ang field ay may compress. Hinawakan ni Li Tianxing ang kanyang baba, magiging mas malupit pa ang digmaan noon. Kaya ngayon, mas mabuting maging mahinahon. Ngayong handa na siyang magbigay pansin, agad na hiniling ni Li Tianxing sa kanyang mga tauhan na magtipon-tipon at humanap ng mas magandang lugar na mapagtataguan. Lahat, mangyaring panatilihin ang isang mababang profile at pabagalin ang bilis ng pagpatay. Iniutos ni Li Tianxing, maghanap ng magandang lugar na mapagtataguan at huwag magdulot ng pagkubkob dahil masyado kang kitang-kita. Masama iyon. Naiintindihan. Ang apat na iba ay natural na tumugon sa kanyang mga salita. Naunawaan, agad silang tumugon ng sabay-sabay. Kaya nagsimulang magtungo si Li Tianxing patungo sa labas ng larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga kaaway ay nasa loob ng bilog. Kung mas malayo ang nasa labas, mas kaunti ang mga kalaban, at mas magiging madali ito. Siyempre, kahit na siya ay umaatres, si Li Tianxing ay hindi rin idle. Nagwawalis siya habang naglalakad. Sa proseso, nakatagpo siya ng kabuuang 12 kaaway. Bagamat ang mga mecha ng 12 taong ito ay napakahusay, dapat na hindi bababa sa 100 milyon. Ang gastos, na ang isa ay nagkakahalaga pa ng higit sa 300 milyon, ay tila higit sa 300 milyon, ngunit ang halaga ng Ling Emperor ay kasing taas ng 600 milyon kung tutusin, na hindi katulad ng iba pang mecha. Ang mga mecha na kalahok sa Galaxy Super Robot Wars ay tiyak na nagkakahalaga ng bawat sentimos. Ang mecha na ito ay iba sa isang kotse. Halimbawa, ang pagkakaiba sa pagitan ng 5 milyong mga kotse at 10 milyong mga kotse ay talagang hindi masyadong malaki sa mga tuntunin ng bilis ng depensa at iba pang mga aspeto. Ang pinakamataas na bilis ng Lamborghini na 400 kilometro bawat oras ay hindi nangangahulugan na ang pinakamataas na bilis ng Rolls-Royce ay maaaring umabot sa 800 kilometro bawat oras. Iba ang mechas. Ang mga kakayahan ng isang mecha na nagkakahalaga ng 100 milyon ay hindi maihahambing sa isang mecha na nagkakahalaga ng 200 milyon. Hindi kalabisan na sabihin na ang 10 100 milyong mecha ay maaari lamang maging kasing ganda ng isang 200 milyong mecha, na nangangahulugan na kung ang 100 milyong mechas ay ganap na masisira, ang 200 milyong mechas ay ibasura. At sa paghahambing na ito, mas mahal ito, mas malinaw ang puwang. Sa antas ng Spirit Emperor ni Li Tianxing, na nagkakahalaga ng 600 milyon. Ang 12 kaaway ay inalis ni Li Tianxing halos kaagad, nang hindi man lang gumawa ng ingay. Pagkatapos ng lahat, kahit si Malong ay iniisip na ang mecha ni Li Tianxing ay medyo mahusay at malamang na manalo sa unang pwesto. Siyempre, walang ganap sa mundong ito. Maraming mga henyo, at maaari nilang ilabas ang agwat sa pagitan nila sa kanilang hindi kapani-paniwalang talento.
Sa makatuwid, kahit na ang mecha ni Li Tianxing ay hindi magagapi, hindi siya maaaring maging masyadong pabaya. Sige, magpahinga muna tayo at panuurin ang iba na naglalaban sandali. Matapos makarating sa isang hindi gaanong kapansin-pansing asteroid belt, nakahinga ng maluwag si Li Tianxing at ang kanyang 4 na black level peripheral noble. Ngumiti siya at sinabing, keep your spirits up. Kapag may natitira pang 10,000 contestants, iba pang venue ang babaguhin. Magsisimula na ang tunay na laban. Ngayon ay maaari na lamang itong ituring na warm-up at best. Shinra Main City, sa high-end na club kung saan matatagpuan ang Ma Long. Ang pagkamatay ni Heloise ay hindi nakaakit ng anumang atensyon, kahit isang ripple. Walang pakialam si Li Hanhong sa ganitong uri ng bagay. Inutusan na lang niya ang kanyang mga tauhan na kaladkarin palabas ang katawan ni Heloise matapos itong marinig. Siyempre, kung tutusin, babae pa rin si Heloise mula sa isang malaking pamilya. Sa diwa ng humanitarianism, inabisuhan ni Li Hanhong ang pamilya ni Heloise at pagkatapos ay nagbigay ng pensiyon. Sa puntong ito, kahit na kumpleto na ang usapin, upang tapusin ito. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay si Lord Malone, isang mataas na ranggo ng aristokrata ng DM Star Territory. Siya ay itinuturing na bukod tanging Kane kung hindi niya nagalit ang kanyang pamilya dahil kay Heloise. Paano siya magkakaroon ng ibang iniisip? Dagdag pabor na ang pagbibigay sa kanila ng pensyon. Masasabing sapat na ang mukha ni Li Hanhong sa kanila, kaya huwag kang madismaya. Master Malong. Matapos buksan ni Malong ang ilaw para ipahiwatig na tapos na siya sa kanyang trabaho, nagmamadaling kumatok si Li Hanhong sa pinto at pumasok sa bahay. Pagkapasok niya ay nakita niya si Malone na kontentong nakahiga sa kama, at ang 3 pang babae maliban kay Heloise ay marahang hinihimas ang kanyang mga binti. Sa sandaling makita ni Li Hanhong ang ekspresyon ni Malong, alam niyang medyo matagumpay ang mga gawain ngayon. Nagmamadali siyang ngumiti at sinabi, Master Malong, nasisiyahan ka ba? Well, it's not bad. Speaking of which, mayroon kang tiyak na pananaw. Ang mga babaeng ito, medyo kakaiba. Tumawa si Malong at tinapik-tapik ang ulo ng isang babae, well, I'm really reluctant to kill such a lovely woman like this. Let's just ask them to stay with her for the next few days. Hintayin mo na lang na may balak akong bumalik at sasama sila sa akin. Sa ibang bagay, ikaw na ang bahala sa kanila. Mukhang nanalo na ang mga babaeng ito sa pabor ni G. Malong. Si Li Hanhong ay labis na nasa sabik, tumanggo ng matalim, at sinabing, kung ganoon, Master Malong, tingnan mo. Lumabas muna kayo. Marahang iwinagayway ni Malong ang kanyang kamay, at nagmamadaling umalis ang 3 babae. Ngumiti si Malong at nagtanong, tungkol ba ito sa iyong anak? Bueno, sabihin mo sa akin kung paano ito nagpapatuloy. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos makatanggap ng mga benepisyo mula sa iba at makakuha ng isang babae, anuman ang mangyari kay Malong, kailangan pa rin niyang bigyan siya ng mukha. Kaya sa oras na ito, ang kanyang tono ay medyo malambot, at siya ay maituturing na kaaya-aya. Sa kasalukuyan, wala pang 25,000 contestants ang natitira sa kompetisyon. Magalang na sinabi ni Li Hanhong, naniniwala ako na sa loob ng ilang oras, ang huling 10,000 kalahok ay maiiwan. Sa oras na iyon, ang venue ng kompetisyon ay magiging ito ay i-compress muli. Gusto kong hilingin kay Mr. Malong na pumunta at panoorin kung siya ay abala. Well, aabutin pa ng ilang oras, okay. Hinawakan ni Malong ang kanyang baba at tumango, iyon lang ang masasabi ko. Sa harap, sabihin. Mabilis at maingat na sumang-ayon si Li Hanhong. Sa Super Robot War na ito, ang kompetisyon ay tungkol sa pakikipaglaban sa talento, kakayahang umangkop sa kapaligiran, at pag-unawa sa mga krisis sa larangan ng digmaan. Malumanay na sinabi ni Malong, kaya gusto niyang ibalik ko siya sa punong tanggapan ng matataas na maharlika ng ating DM Star Territory, napakahalaga ng talento ng iyong anak. Sa ngayon, nakita ko ang kanyang mecha. Ang halaga ng 600 milyon ay talagang napakahusay, kaya ang mga kinakailangan ay medyo mataas. Pagkatapos ng lahat, hindi ko maibabalik ang isang pag-aaksaya. Iyan ay dapat na magdulot sa akin ng problema, naniniwala ako na maaari mong maunawaan ito. Naiintindihan. Naiintindihan. Mabilis na tumango si Li Hanhong, at pagkatapos ay nagtanong, Master Malong, ang iyong kahilingan ay champion. Sa mecha niya, kung hindi niya mapanalunan ang championship, sa tingin ko hindi ka na mahihiya na hilingin na kunin ko siya, di ba? Oo, agad na sumang-ayon si Li Hanhong, nakaramdam ng labis na kagalakan. Sa pagiging malakas ni Emperor Ling at manalo sa kampyonato ay hindi mahirap. End of this chapter.